Hindi ko po ito sinasadya. Wala pa akong intensyon na gulin pagsasama niyo ni Beatrice. Pero gusto ko lang po sabihin na buntis po ako. Iyong nangyari po sa atin. Nagbunga po iyon. Naghintay ng ilang segundo si Nyla sa magiging reaksyon ni Dustin. Pero walang nakitang gulat sa mga mata nito, kahit konti. Tila inaasahan na nitong mangyayari iyon. Ituloy mong pagbubuntis sa anak ko. Susuportahan kita pinansyal. Just call me when you need the money. I will still support the child. Kahit nakasal na ako kay Beatrice. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Umiiyak si Nyla habang pinagmamasdan ng tanawin sa labas ng bus. May bahagyang pag-ulan at makulimlim rin ang buong paligid. Kasing kulimlim ng nararamdaman niya sa mga oras na yon. Sa punyang malaking tiyan. 9 months na yon at dapat kabuwanan niya na. Pero mas pinili niyang magbiyahe pauwi sa probinsya. Gusto niyang kalimutan ng lahat ng nangyari sa pinanggalingan niya. Gusto niyang i-priority muna ngayon ang pride niya at ang anak niya. Aanin niyang suporta kung walang kikilalaning ama ang anak niya. Pagkatapos ng lahat, iyon lang ang sasabihin nito. Susuportahan siya. Para lamang siyang iniputan nito sa ulo. Sa ganung paraan lalo na kung tatanggapin niyang alok nitong pera. Minahal niyang lalaki. Binigay niyang sarili ng buong buo dito. Pagkatapos ng lahat, ito lang isusukli nito sa kanya. Panay ang pahid niya sa luha habang ramdamang paninikip ng dibdib. Napahawak na lang siya sa tiyan nang maramdaman ang pagkirot na yon. Napapansin niyang kanina pa nakatingin sa kanyang babaeng katabi. Ayos ka lang, ineng? Tanong ng babaeng mababakas sa mukhang pag-aalala. Halatang kanina pa nito gustong mag-usisa lalo na't mababakas sa mukha ni Nyla. Ang sakit magmula pa kanina. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung saan siya masasaktan. Dahil ba ito sa sakit na nararamdaman niya pagkatapos siyang iwanan ng lalaking minahal niya? O dahil ba ito sa sakit na nararamdaman niya sa tiyan ngayong kabuwanan na niya? Hindi niya alam kung anong sasabihin sa matandang babae nang bumaling ito ng tingin sa kanya. Nang kumirit ulit iyon ay biglang dumaloy ang panubigan niya sa binti niya dahilan upang bahagyang mamilog ang mga mata ng matandang babae nang mapansin niya iyon. Diyos ko, manganganak ka na! Anunsyo nito dahilan upang mapabaling sa direksyon nila ang ibang pasaherong kasabay nila. Agad na nagtawag ng tulong ang babaeng katabi niya. Hindi niya alam kung anong sunod na nangyari dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Hindi niya na nabigyan ng pansin ang paligid niya. May ilan na lumapit para paypayan siya. Ang iba'y pinisil-pisil ang daliri niya para kumalma siya. Hindi na magkamayaw ang mga pasaherong lumapit para matulungan siya. Kaya lang ilang saglit ay narinig nilang boses ng ambulansya. Lahat ay napatingin sa labas. Wala siyang pakialam kung sinong dumating. Wala siyang pakialam kung anong nangyayari sa paligid. Ang medical team ang pumasok sa bus para kunin siya. Sa ambulansya pa lang ay nagingit-ngit na siya sa sakit. Pakiramdam niya hinahati ang katawan niya sa sakit. Pagkarating niya sa hospital ay diretso na siya sa delivery room. Kaya lang may namataan siyang pamilyar na mukha sa labas ng delivery room. Si Dustin. O baka namamalikmata lang siya? Imposibleng dumating si Dustin. Kasal ito kay Beatrice. Pinagpalit sila nito sa babaeng iyon. Hinding-hindi ito magpapakita doon. Hindi siya nahirapan sa panganganak sa mga sumunod na sandali. Mga ilang minutong dumaan bago pinuno ng malakas na iyak ang buong silid ng delivery room. Naiyak na pinagmasdan niyang batang nasa dibdib nang ipatong ito sa kanya ng nurse at doktor na humalili sa kanya magmula pa kanina. A healthy baby boy. Congratulations, mommy. Ani na nagpaanak sa kanya. Kakaibang init ang pakiramdam na nararamdaman niya habang pinagmamasdan ng anak sa kanyang dibdib. Kaya lang, mas lalo lang siyang napaiyak nang mapagmasdan ng itsura ng bata. Kamukhang kamukha ito ng ama. Naalala niya naman ang mga pasakit na binigay ng lalaking iyon sa kanya. Tayo-tayo na lang ang magkakasama simula ngayon, anak. Hindi natin kailangang ipilit ang sarili natin sa taong responsibilidad lang turing sa atin. Ayos na ako na ikaw lang at ako. Aniya sa anak na ani mo na intindihan siya nito bago dumaloy ang luha sa mga mata niya. Kakayanin niya, ano man ang kakahinat na nila ng bata. Kinuha kalaunan ng nurse ang bata para linisin. Nang mailipas sila sa rumay, nakatulog na siya dahil sa pagod.
Nagising na lang siya nang mapansin na may tao sa paligid. Agad siyang bubangon. Automatikong dumako ang mata niya sa taong kasama ng anak niya sa mga oras na iyon. Ang lalaking iniyakan niya. Si Dustin. Namimilog ang mata niya nang makitang karga-karga ng lalaking anak nila. Parang isang paniginip. Gusto niyang kurutin ang sarili. Baka nga nananaginip lang siya. Namamangha siya nang makitang hinalikan ng lalaki ang noo ng anak. Para bang hindi man lang naramdaman ni Dustin na gising na siya nung mga oras na iyon. Bakit ganun dito? Untag niya sa lalaki nakitang masayang-masaya habang pinagmamasdan ang anak. Nang makita nitong nagising siya, agad na banaag niya dito ang iritasyon. Agad itong lumapit sa kanya matapos ilapag sa higaan nitong anak. What the hell are you thinking, Nyla? Muntik ka nang. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil sa iritasyon na naramdaman. Agad dumulang luha niya dahil sa nakitang reaksyon mula sa lalaki. Hindi niya lubos sa kalaing pupunta dito si Dustin. Bigla siyang kinabahan dahil sa presensya nito. Kasal na ito. Papaano kapag nalaman ng asawa nitong nagpunta si Dustin sa ospital? Natigilan siya nang makitang pagluha ng lalaki. Paano kung may nangyari sa inyo ng bata? Nagulat siya sa mga nakikita niya at naririnig ng mga oras na iyon. Bakit ito ganito? Bakit umiiyak at labis itong nag-aalala ng ganito sa kanila ng anak niya, gayong mas pinili nitong babaeng iyon? Linggo ng umaga, maayos na nakahilera sa gilid ng daan ang mga katulong. Ngayon darating anak ng kanilang amo, si Dustin Laveria, ang nag-iisang anak ng mag-asawang Laveria. Umuwi galing ibang bansa ang binata upang pagbigyan ng mga magulang sa hinihilig ng mga ito. Iniwan ni Dustin ang trabaho upang sumaglit sa Pilipinas. Isang tawag lang ng mga ito ay agad siyang makikinig. There you are. Saad ng nanay niya bago ito tumakbo patungo sa kanya upang salubungin siya ng yakap. Bakas ang saya sa mukha ng nanay niya, kaya naman walang ibang nagawa si Dustin kundi ang bumuntong hininga at salubungin din ang yakap ng nanay niyang may ilang taon din rin niyang hindi nakita. Isang tipid ng ngiti ang binitaw ng binata nang bumaling sa ina. Isang saglit lang ay sunod na lumapit sa kanyang ama. Seryosong mukha na lumapit sa kanya at binigyan siya ng yakap. Welcome home, son. Thank you, Dad. Agaran niyang tugon dito. Napag-usapan nila agad ang pag-uwi ni Beatrice, ang fiancé niya. Ilang taon nang nakakaraan nang ipagkasundo sila ng kapwa-pamilya. Si Beatrice ang anak ng negosyante na kasosyo ng ama niya sa negosyo. Ang kasal para sa mga mayayaman ay hindi tungkol sa pag-ibig o kung patungkol sa damdamin. Usually, tungkol ito sa pera at negosyo. There's always a personal interest in every marriage. Other than that, wala nang mas importante kay Dustin kundi ang negosyo. Wala rin siyang pakialam tungkol sa feelings na iyan. I'm excited to see Beatrice again. Nakakatuwa na pumasok pa talaga siya sa cooking class. Para lang pag-aralan pagkain na gusto mo. Nabanggit ko kasi minsan na may nagustuhan kang pagkain dati sa France. Kwento ng nanay niya nang makapasok sila sa loob. Bakas ang tuwa sa tinig niya na hindi naman kinibo ni Dustin. Wala siyang reaksyon ukol doon. Nasa pagkainan na sila. Nasa kabisera naman ang ama at magkatabi sila ng ina. Good to hear. Simpleng tugon ni Don Romeo sa napiling topic ni Doña Agata. Gusto ko tuloy magpaturo kay Beatrice. Paniguradong mas gumaling pa siya ngayon. She must be a good wife. Patuloy na pagbibida ng ina. Pagkatapos na pag-usapan tungkol kay Beatrice, lumipat agad ang topic nila sa development ng kanilang kumpanya. Lahat ng stocks, shares, and in and out ng pera. Sa paglahat iyon pinag-usapan. Tayo ang dapat manguna sa susunod na taon. With the help of Ernesto, paniguradong mangyayari iyon. Anin ang binanggit pa ng ama ni Beatrice, nakasosyo sa negosyo. Napatangon-tangon na lamang si Dustin. Napatingin ang binata sa dalagang nag-serve sa kanya ng juice. Bahagyang naningkit ang mga mata ng binata, nang mamukha ng katulong. Itong batang kalaro niya noon. Mula noon hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ito sa mansyon nila. Dito na ito lumaki at nagkaisip. Hindi na halos makahinga si Nyla sa tindi ng kaba na nararamdaman. Nasa harapan niya ang binata at nilalagyan niya ng juice ang baso nito habang panay ang titig nito sa kanya. Hindi niya alam kung anong meron at
Kung makatidig ito'y wagas, binilisan niyang kilos niya. Nang matapos siya, agad siyang dumiretso sa likod ng kusina at tapos na nagwawalang dibdib. Oh my God! Hindi makapaniwalang bulalas niya. Hindi niya lubos sa kalaing hanggang ngayon. Ganito pa rin kung magwala ang puso niya sa tuwing nandiyan ng lalaki. Ayos lang yan. Ayos lang. Crush lang naman. Crush is paghanga lang naman. Minsan nawawala. Kausap niya sa sarili bago siya ngumiti ng parang baliw. Mula pa nung bata siya, nagwagapuhan na talaga siya kay Dustin. Kaya lang, mas lumalang itsura at karisma ng lalaki ngayon. Parang mas pinabaliw pa siya nito lalo. Kumalma ka. Teki na yung tao. Crush lang dapat tayo. Huwag isa puso, Nyla. Ulit niya pa. Hindi naman inaasahan ni Nyla na siyang tataasang maging tagapagdala ng pagkain at mag-aasikaso kay Dustin. Abot langit ang saya niya nang malaman iyon. Kaya't ilang beses niyang paalalahanan ng sariling kumalma. Tila ayaw naman siyang sundin ng puso niya, lalo na noong maabutan niyang nakaroba lang si Dustin at may kausap sa phone. Bukas ang madang dibdib ng suot. Mas tumbangad dito sa itsura nito at mas nadipi na ang malapad na balikat. Hindi niya tuloy magawang isarang bibig dahil sa pagkamangha kung bakit kasi naging ganito ito kahat pagbalik nito. Okay, just call me for the update. Anito sa huli bago binaba ang phone. Kumunot ang ni Dustin nang makitang nakatulala siya dito. Hindi nakabayo sa pagkamangha si Nyla. Can you put that on the side table? Untag ni Dustin sa tulalang babae. Hindi kailanman itinago din Nyla ang pagkagusto kay Dustin. Hayagan itong napapansin ng binata, lalo na yung mga tingin, reaction, at way ng pagsasalita kapag kaharap si Dustin. Mula pagkabata, alam ni Dustin na hirap si Nyla pagdating sa pagtatago ng nararamdaman. Opo. Agad naman tumalima ang babae para ilapag sa side table ang dala. Tila tsaka lang natauhan nang marinig ang boses ni Dustin. Napapailing na nagtungo si Dustin sa side table. Natatawa ang binata sa mga kilos ni Nyla. Kumain ka na ba? Bilang tanong ng binata dahilan para muntikan mapatalon sa gulat ang dalaga. Opo, kanina pa. Aniya na nahihiya pa. Huwag mo na akong pinupo. Halos magkaedad lang tayo. Para namang hindi tayo naging magkaibigan noon. Suwesyon ng binata. Hindi agad siya nakapagsalita at napakurap-kurap. Hindi inaasahan ni Nyla na maalala ng binata na minsan na rin silang naging magkaibigan. Akala niya dahil matagal itong lumayo at nanirahan sa ibang bansa, makakalimutan nito kung ano man mayroon sila noon. Napangiti siya at nahiyang tumango-tango. Masaya siyang malaman na naalala pa siya ng binata. Araw-araw, naging routine niyang asikasuhin si Dustin. Feeling ni Nyla parati siyang nakakain ng inspirational quotes dahil sa pag-inspired araw-araw. Ay, energetic? Huwag kang feeling dyan. Kapag dumating yung fiancé niya, huyo ka na ron. Pambabara ng kaibigan niyang minsan gusto niya nang itakwil dahil sa mga pambabara nito sa kanya. Minsan na nga lang siyang nagiging masaya. Sinisira pa nito. Crush lang naman. Para namang agawin ko sa Sir Dustin sa babaeng iyon. Aniya sabay nguso. Ay, hindi ba? Ibang level na iyang crush mo kuno eh. Napapansin ko. Parang ang lalim yung feeling mo kay Sir. Hello? Hindi kasi Cinderella na nahulog lang ang sapatos. Na nagka-Prince Charming na. Napabusango siya. Sabi na eh. Dapat matagal niya nang tinakwil itong si Rhoda. Ang talas ng bibig. Paano yun? Paano kapag bila na lang hingi ni Sir Dustin ang virginity mo? Biglang tanong ni Rhoda na ikinalingon niya dito. Namilog ang mga mata niya at napangiti. Talaga? Hihingi niya? Dinuro siya ni Rhoda sa noo, halatang nairita sa reaction niya. Kita mo? Syunga-syunga ka talaga. Mukhang ikaw pa yatang mag-offer sa sarili mo eh. Ang ladi talaga. Napangisi siya. Ang bitter mo talaga. At least, hindi kasing landi mo. Balta naman ito. Niyakap niya na lang ang kaibigan para pakalmahin ito. Kasi matalas ang bibig nito. Love na love niya pa rin ito.
Alam niya naman na kalagayan niya lang ang parating concern nito. Ayun na! Ayun na! Dali-dali na tumakbo si Rhoda isang umaga para lang ituro kay Nyla ang babaeng pumasok sa malaking bulwagan ng mansyon. Dumating ng sinasabi ko sa'yo. Halatingnan mo na matauhan ka. Iniisip ng kaibigan na patay si Nyla kay Dustin. Sa isip-isip, parating dinedeny yun ni Nyla sa sarili, pero ibang reaksyon ng puso niya sa mga oras na iyon. Nalulungkot siya habang pinagmamasdan ang matangkad at magandang babae na pumasok sa bahay. Si Beatriz Madrigal, ang nag-iisang anak ng mayamang pamilya ng mga Madrigal. Katulad ni Dustin, nag-iisa at walang hati sa pamilya at mga taong nakapaligid dito ang babae. Sanay sa buhay karangyaan. Hindi dumaan sa hirap para makuha ang isang bagay. Halata rin sa mukha ang salitang, "What Beatriz wants, Beatriz gets." Katulad na lang ng kagustuhan nitong makuha ang atensyon at pagmamahal ni Dustin. "Hello, tita." Abot tengang ngiti ni Beatriz nang sumalubong ang nakangiti na ina ni Dustin. Halata rin sa babae na gustong-gusto talaga si Beatriz. Kinakatakutan sa bahay na iyon ng ina ni Dustin. Isang tingin lang nito sa isang katulong o kahit na sino sa bahay na iyon. Paniguradong tatakasan agad ng kaluluwa. Pero kapag kaharap ng ina ni Dustin ang mataong gusto at hinahangaan nito, nagiging ganito ito kaamo na tila di makapasag pinggan. "Oh my gosh, Iha. Finally. Nandito ka na talaga." "Yes, tita. Tatagalan nga lang ako dito." Ipinakitang paper bag. "Oh. And what is it?" Ngumisi si Beatriz. "It's Fran's cuisine. Finally. The perfect Korean cuisine na ito. It's Dustin's favorite." Halos ibulong pa ni Beatriz ang panghuling sinabi. Namilog ang mata ng ina ni Dustin. "I think we have to celebrate that too. Tamang-tama talagang dating mo." Masayang nagtungo ang dalawa sa garden. Nandun ang mag-ama. Wala ang parents ni Beatriz doon dahil di pa nakauwi ang dalawa mula sa ibang bansa. Si Beatriz lang talagang umuwi para maharap ang pamilya ni Dustin. Agad na nagtungo ang ibang mga kasambay sa garden. Nang sumenyas ang senyora, ayaw sana ni Nyla na magpunta sa garden para pagsilbihan ng pamilya. Sa mga oras na ito, kasama si Beatriz na pagsisilbihan niya, labag yun sa loob niya kahit ilang beses niyang sikilin ang sarili niya. Nararamdaman niya pa rin. Kita agad ang paggamangha ni Beatriz nang makitang hinahanga ang lalaki. Unang kita ni Beatriz kay Dustin, high school pa. Crush na ito ni Beatriz to the point na ini-stalk pa ito ng babae sa sock meet. Beatriz becomes obsessed of staring at Dustin's pictures back then. Until one day, sinabi ni Beatriz sa magulang na gusto nitong mapangasawa si Dustin kapag dumating na sa puntong pareho ang legal ng mga edad ng dalawa. Napansin ni Nyla ang tingin na iyon ni Beatriz. Tila matutunaw si Dustin sa uri ng tingin na iyon. Parang gusto niyang ilayo ang lalaki dito. Natigil lang siya sa mga iniisip niya nang maalala niya sa kanilang dalawa. Si Beatriz ang mas may karapatan kay Dustin. Boto ditong magulang, mayaman, sopistikada, may malaking ambag sa pamilya ni Dustin. Lahat ng iyon, wala siya. Tuwing iisipin niyang bagay na yun, mas lalo lang siyang nababaon sa insecurities niya. Nagsalin siya ng juice sa mga baso. Nagsalin siya kay Beatriz. Amoy niya agad ang mamahaling pabango na paniguradong galing pa sa ibang bansa. Sinalinan niya rin si Dustin. Parang gusto niyang magtagal sa tabi ng lalaki. Kung pwede lang sana. Pagkatapos niyang salinan si Dustin ay napatingin siya sa lalaki. Nagulat na lang siya nang malaman na nakatingin sa kanya ito. Agad siyang napaiwas ng tingin. "Thank you." Mihinang ngunit dinig niyang sinabi ng lalaki. Tumango lang siya at umalis na. Namumula na siya at nahalata yun ni Rhoda kanina pa. Pinaningkitan agad siya ng kaibigan ng mga mata nito. Parati siya nitong winawarningan sa mga galaw niya. "Umayos ka." Banta ni Rhoda bago siya nito kinurot sa tagiliran. Pero sa kabila ng lahat, hindi niya miwasang kiligin sa simpleng eye contact na iyon. Idagdag mo pang bariton nitong boses nang mag-thank you sa kanya. Nakagat niyang ibabang labi habang pinipigilan ng sariling ngumiti sa kilig. Matagal ang naging pag-uusap ng pamilya kasama si Beatriz. Nangungumusta sa pamilya ng babayang Don. Ang ina naman ni Dustin ay mas gustong malaman ang tungkol sa natutunan ni Beatriz sa cuisine sa France.
Hilig na hilig ng senyora ang pagluluto. Good thing. Pinag-aralan din ni Beatrice upang makuha ang puso ng dalawa. Just like hitting two birds in one stone. But the outcome doesn't always match with her expectations. Halatang walang pakialam si Dustin sa naging buhay ni Beatrice. Lahat ng achievement na naikwento ng babae sa harapan ng pamilya ay baliwala lang dito. Kulang na lang ay humikab ang lalaki para ipakitang boring ang social life ni Beatrice. Masyado lang mabait at formal si Dustin upang ipakita iyon sa harapan ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang paghanga ni Beatrice dito. Mas nag-ibayo pa nga dahil sa ipinapakitang kaseryosohan sa mga mata ng binata. Parang nakahanap ng challenge ang babae doon. Ang ganda ng fiancé ni Sir Dustin, kaya lang feeling ko may attitude rin tulad ni Senyora. Sa tingin niyo? Nagumpukan agad sa kusina ang mga katulong matapos maiserve ang kailangan sa hapag. Tahimik lang na naghuhugas ng pinggan si Naila. Nakikinig siya sa usapan ng mga kasama. Dati, kapag tungkol kay Dustin nang nakikisali agad siya sa usapan. Pero ngayong kasama si Beatrice sa pinag-usapan, parang ayaw niya nang pakinggan pa. Di ba, Naila? Namilog ang mga mata niya nang bumaling ang mga kasamaan sa kanya. Kanina pa siya tinatawag ng mga ito pero di niya agad napansin dahil sa ginagawa at sa mga kung ano pang pumapasok sa isip niya ngayon. Bakit? Ngumusang mga kasama ng malamang hindi pala nakikinig si Naila. Sabi ko kako, mukhang demonyeta rin ang Beatrice na iyon. Nagpakawala na lang siya ng pilit na tawa at tumango-tango. Sa totoo lang, lutang pa rin siya. Wala siyang ibang magagawa kundi ang umoo. Kahit hindi masyadong isinaisip ang opinyong iyon. Hindi siya magugusto ng senyora kung hindi sila magkauri. Malamang magkauri nga. Patuloy ng makasama bago niya narinig ang mga tawanan nito na ikinabuntong hininga niya na lang. Nagtungo sa pool si Beatrice at Dustin pagkatapos ng ginawang lunch. Gusto ng pamilya na magkaroon ng time. Ang dalawa. Kahit labag sa loob ni Dustin ay pinaunlak kanyang gusto ng magulang. Kung ang binatang papipiliin, mas gugusto ng lalaki na magpunta lamang sa company para asikasuhin ang mga naiwang trabaho at mag-review ng mga files at pumirma ng mga reports pero dahil sa gusto ng mga magulang, kinansel niya iyon upang ilan ang oras niya sa babaeng ito. Sa babaeng never niyang magugustuhan kahit napilitin niya pa ang sarili niya. Did you like the food? Agad na panimula ni Beatrice. The specific food that she mentioned was the cuisine that she prepared a while ago. Tumango si Dustin. Yes, that was nice. Thank you. Namula si Beatrice sa sinabing iyon ng binata. Kahit pa yata magsinungaling si Dustin, ma-appreciate iyon ni Beatrice. Ilang saglit lang ay dumating na ang juice sa pool. Sinailang pinadala ng juice doon. Ayaw sana niya pero pinilit siya ng kasama. Dahil daw ayaw nilang makasalamuha ang ingratang fiancé ni Dustin. Beatrice always wanted to hit a conversation. Even though may tabang sa araw ni Dustin at halatang walang pakialam sa mga ikinakwento ni Beatrice. Pero walang makakapigpigil sa babae na makipag-usap kahit pa mapapahiya lang ito sa huli. Habang nagsasalita si Beatrice, napansin ng babae na may sinusundan ng tingin ng binata. Namilog ang mata ni Beatrice at napasunod ang tingin sa tinutumbok ng mga mata ni Dustin. Namilog ang mata ni Beatrice na mapagtanto na nakatingin ang lalaki sa katulong. Ang babaeng nagdala ng juice, kumuyom ang kamwa ni Beatrice. Buti pang katulong na iyon kayang tingnan at magbasta ni Dustin. Samantalang si Beatrice, hindi man lang kayang tingnan ng ilang segundo. Hey, lady! Tawag ni Beatrice sa katulong. Nagulat pa si Naila nang marinig ang boses ng babae. Tinawag siya nito. Agad siyang tumalima para lapitan ng babae. Nagtaka siya nang mapansin ang iritasyon sa mga mata nito. Hindi pa man siya nakakalapit ay tila galit na agad ang babae sa kanya. Instead of juice, can you make me a tip for me? Chamomile tea is fine. Order nito. Sige, dadalhin ko rito. Formal niyang sagot sa babae. Tahimik si Naila na magtungo sa kusina. May bahagyang iritasyon sa dibdib niya nang sundin niyang utos ng babaeng iyon. Anong magagawa niya? Katulong naman talaga siya doon. Kasama na nga si Beatrice na pagsisilbihan niya simula ngayon. Inutusan ka? Bungad ng matsismosang katulong na kanina pa pala nakaabang sa kanya para sa chismis. Nagulat siya sa mga ito. Oh, bakit dala mo yung juice? Napatingin ang apat sa bitbit niyang baso ng juice.
Chamomile tea raw ang gusto niya at hindi juice. Sagot niya sa mga ito. Napangiwi ang mga ito. Bakit ang OA ng isang iyon? Para namang inumin eh. May patiti pang nalalaman. At titi lang naman ni Sir ang habol niya, kaya siya nandito. Nagtawanan ng mga kasama. Napapailang at natatawa na lang siyang umalis dala ang ni Beatrice. Kaya lang nagulat na lang siya nang pagbalik niya sa pool. Naabutan niyang yakap na ni Dustin si Beatrice. Umiyak si Beatrice at hindi niya alam kung anong nangyayari. At yakap-yakap ito ng lalaki. Isang bagay lang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Ang paitat, ang sakit sa puso niya. Hindi na alam ni Beatrice kung papaanong kukunin ang atensyon ng lalaki. Kaya kwento na lang ni Beatrice ang tungkol sa lola nito na namayapa na. Mahal na mahal ko si Mamita. Si Mamita lang tanging taong nakaka-appreciate ng maniluluto ko. Kwento ng dalaga na sinabayan pa niyo ng animong aping-api. Pero ang totoo, hindi talaga masyadong into cooking si Beatrice. Mas gusto ng babaeng atensyon at kasikatan. Kaya nga binalak nitong pumasok sa modeling industry noon. Binayaran pa ng ama ni Beatrice ang isang agent para isingit si Beatrice para mag-endorse ng clothing brand na hindi naman pumatak. Gusto pa rin ipilit ni Beatrice ang pagmamodelo kahit ilang beses nang na-reject ng mga modelong agency. Nabigyan lang ni Beatrice ng atensyon ang pagluluto dahil kay Dustin para naman makuha nitong atensyon at pagmamahal ni Dustin. Kaya nga, Beatrice wants, Beatrice gets. Umalis ang mga magulang ni Dustin mga katapusan ng June. Sabi magbabakasyon raw sa Macau. Kung iniisip ng lahat na ordinaryong alis lang iyon ng mag-asawa, nagkakamali ang mga lahat. Dahil after makaalis ang mga magulang ng lalaki ay dumating si Beatrice. Tita said, ako na munang mag-aasikaso sa'yo. Nag-aalala raw sila baka isubsub mo raw ang sarili mo sa trabaho mo. That kind of thing is not good for you din naman, Dustin. Masama sa health mo. Pagdadahilan ni Beatrice. Little did they know, ilang beses nagpaaw si Beatrice sa parents ni Dustin para lang payagan siya nitong manirahan sa bahay nila pansamantala. Ang mama ni Dustin ang tinatarget ng babae dahil natitiyak niyang kailanman ay hindi siya nito matatanggihan lalo na ngayong alam niya at halata naman sa mukha ng nanay ni Dustin na gusto siya nito para sa anak. Hindi rin naman matatanggihan ng parents ni Dustin si Beatrice lalo na at para rin naman sa ikabubuti ng magiging relasyon ng dalawa ang ginagawa ni Beatrice ngayon. Tita, I think Dustin doesn't like me. Isang araw sumbong ni Beatrice sa senyora na agad namang nabahala. Oh gosh, Iya. Hindi totoo yan. In fact, parati kang nababanggit ng anak ko. I think he does like you. Hindi niya lang alam kung paanong ipakita. Alam mo naman ang anak ko. Nagpapakuli yun. Baka feeling niya, kabuhasan sa pride niyang ipakita ang totoong feelings niya sa isang tao. Pagsisinungaling naman ang senyora upang i-comfort ang nagtatampo na si Beatrice. Si Beatrice ay nakaramdam naman agad ng kilig sa narinig. Really? Kiming na sagot ni Beatrice sa kabilang linya. Oh, I have an idea, Iya. How about, pupunta kami ni tito mo sa Macau at magstay kami ng 1 month doon. Then ikaw na mag-alaga kay Dustin para, mas lalo pa siyang mahulog sa'yo. How about that? Biglang naisip ni senyora na bahagya pang kinikilig para sa dalawa. Agad-agad na sinangayunan niyo ni Beatrice. Dito sa big opportunity. Para may sa katuparan nito ang planong mapaamin si Dustin sa totoong nararamdaman ko nun nito kay Beatrice. Hindi may piliwanan ni Dustin ang nararamdaman habang nakatitig kay Beatrice na may malaking ngiti sa labi sa harapan niya. Hindi lubos maisip ng binata na aabot sa ganitong ina niya para magustuhan niya lang ang dalaga. Pumayag na siya sa fixed marriage na gusto ng magulang. Hindi niya alam na kailangan niya pang gustuhin si Beatrice. Talaga ba? Ba't di na lang din siya nagmap ng sahig para todo yung kabaitan niya? Reklamo ni Rhoda. Nalaman kasi ng lahat na nagluto, pinakain at nagmumukmuk sa office ni Dustin si Beatrice buong maghapon. Siyempre, kasama sa silid si Dustin. Alangan naman magbato-batupik lang ang dalawa doon. Malamang na may iba pang nangyayari doon na di na dapat malaman ng mga nasa baba. Napapailing si Nyla sa mga hindi kaya-ayang imahinasyon na naglalaro sa utak niya. Nasasaktan siya sa mga imahe na iyon. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Ayaw niyang malaman ng iba itong sakit na nararamdaman niya na hindi niya naman dapat maramdaman. Akala ko ba crush lang?
Aniya sa sarili kasabay ng pagbitiw ng mapait na ngiti. Bakit nasasaktan siya ngayon kung crush lang ito? Balang hapon nang mapatingin ang lahat sa pool nang makitang nandun si Beatrice at Dustin. Nakabikini si Beatrice habang nakaroba si Dustin at may katawagan sa tabi ng pool. Nasagot ang hinala ni Nyla. Mukhang may nangyari na nga sa dalawa. Nagkakaigihan na nga yata ang dalawa. Kung ano-anong konklusyon ang naglalaro sa utak niya. Nagdala si Nyla ng pagkain sa pool kaninang tanghali. Nagbigay raw ng list si Beatrice para sa dadalhing pagkain sa pool sa hapon. Si Nyla at Rhoda ang nagdala ng pagkain sa may pool. Sinulya pa ni Nyla si Dustin. Namilog ang mga mata niya nang hindi inaasahan na magkasalubong ang tingin nila ni Dustin. Kuyom ang kamo ni Beatrice habang nakatingin kay Dustin. Hayagan na pinapakita ni Dustin kung papaano nito titigan ang katulong na iyon. Nanggagaliitin na sinundan ni Beatrice ng tingin ng babaeng iyon. Nang makalabas ang dalawa, tumayo agad si Beatrice. I have to go to the comfort room. Paalam ni Beatrice na binigyan lang ni Dustin ng simpleng tango. Pakiramdam ni Dustin ay nagbibisit siya ng 20-year-old na babae. Buong maghapon tumambay si Beatrice sa office niya para itong nagpaparinig tungkol sa pagmumol. Sa huli ay binanggit nitong gusto nito mag-swimming sa pool. Iyon lang kaya niyang paunlakan. Busy siya. Nasa bahay siya pero marami siyang ginagawa. Walang katapusan ng trabaho kaya't wala siyang oras sa mga hinihingi ni Beatrice. Hey you there. Gigil na tawag ni Beatrice. Natigilan si Rhoda at Nyla sa pagpasok sa kusina. Umangat ang kilay ni Rhoda sa asta ni Beatrice. She with the witch hair. Kinuro ni Beatrice si Nyla. Kulot ang buhok ni Nyla at paniguradong iyon ang dahilan kung bakit tinawag itong witch hair ni Beatrice. At talaga namang akmang papalag si Rhoda nang pigilan ni Nyla. Ang senyora ang nagpapasahod sa kanila at alam ni Nyla na may binubuhay at pinapaaral na kapatid si Rhoda. Ang trabahong ito lang ang inaasahan ni Rhoda. Hindi papayag si Nyla na siyang magiging dahilan para malagot si Rhoda at mapaalis sa bahay na iyon. Ako na. Kaya ko na turot. Salamat. Gumiti siya sa kaibigan at nag-ibang aura ng mukha nang bumaling kay Beatrice. Humakbang siya palapit kay Beatrice at gumiti. Mas lalong nairita si Beatrice nang makita ang ngiti ni Nyla. Imbis na mainis ay naggagawa pang gumiti ni Nyla. Hindi yun inaasahan ni Beatrice. May kailangan kayo? Formal niyang tanong sa babae. Nagtagis ang bagang ni Beatrice. Pero tinapatan ni Beatrice ng sarkastikong ngisi ang ngiti ni Nyla kanina. Hindi naman sa marami. Isang bagay lang naman ang gusto kong gawin mo. Tiningnan niya ito ng may tapang. Ano iyon? Umangat ang kilay ni Beatrice. Huwag ka nang pumarada pa sa harapan ni Dustin. Iyon lang naman. Nagsalubong ang kilay ni Nyla. Kapag may inuutos si Sir Dustin, hindi pwedeng hindi ko yung sundin. Kapag sinabi ni Sir Dustin na di niya ako pwedeng makita, makikinig ako. Hanggat hindi siya nagsasabi, hindi ko gagawin ang gusto mo. Matapang na sagot ni Nyla. Di-insulto ngunit nagawa pang magbitiw ng sarkastikong tawa si Beatrice. At talagang nasasabi mo yan sa akin ngayon? I'm his future wife. For your information, ngayon pa lang, matuto ka ng ituring akong amo dahil balang araw gagawin mo rin ang lahat ng inuutos ko. Sabay pamayawang ni Beatrice sa harapan ni Nyla. Ngumiti si Nyla. Pasensya ka na pero hindi ko yan magagawa, Miss Beatrice. Mas nairita si Beatrice sa naging sagot niya. Talagang ayaw mong... Sasampalin na sana si Nyla pero agad siyang natigil sa gagawin niya nang umisi lang ito at nagsalita. Sige, gawin mo yan. Baka dito pa lang, hindi mo na makuha ang loob ni Sir Dustin. Putol niyang akmang pagsampal sa kanya ni Beatrice. Ano ka ba sa buhay niya? Bakit ang lakas ng loob mong sabihin yan? Hindi makapaniwalang sambit ni Beatrice. Hindi na sumagot si Nyla at tinalaguran na si Beatrice. Masakit sa dibdib pero ang pagkakaibigan nila ni Dustin noon ang ginawa niyang pananggala ngayon para di siya saktan ng babae. Pagkakaibigan na maaring matapos balang araw kapag natutunan din ni Dustin na mahalin si Beatrice. Magiging sunod-suduran si Dustin na maaring pati siya kapag sinabi ni Beatrice na alisin sa landas ng mga ito ay posibleng gawin nga ni Dustin. Sumalubong agad si Rhoda sa kanya sa kusina. Hindi niya man lang namalayang umiiyak na siya.
Namalayan niya na lang noong pahira ni Rhoda ang luha niya sa pisngi. Tahan na. Paulit-ulit na sambit ni Rhoda. Paulit-ulit mo mang itanggi pero alam kong mahal mo siya. Katakutan mong pagmamahal ng tulad ni Dustin, Nyla. Hindi sila makakabuti sa'yo. Hindi na siya nakatugon sa mga sinabi ni Rhoda. Ang gusto niya lang gawin ngayon ay umiyak. Umiyak sa pagkatalo niya. Dahil paniguradong lahat ng kinakatakot niya ay balang araw mangyayari nga. Malaki ang posibilidad. Sabado ng umaga, dumating ang mga magulang ni Dustin, blooming at mukhang excited na makita sina Dustin at Beatrice. Hindi may iwasang tignan ni Nyla ang kamay ni Beatrice na kumuyapit sa braso ni Dustin. Tita, Tito, we have an important announcement. Malawak ng ngisi ni Beatrice. Namilog ang mata ni Senyora habang seryosong nakinig naman ang Don. May exact date na kami na napili ni Dustin sa kasal namin. Masayang sabi ng babae. Habang tila gumugo ang mundo ni Nyla, habang pinapakinggan ng anunsyo na iyon ni Beatrice, mukha na siyang bumuwal sa kinatatayuan. Kung di lang dahil hinawakan siya ni Rhoda sa braso. Gusto nang umiyak ni Nyla pero sinisikap niyang huwag mahiyak sa harapan ng lahat. Hindi niya ipapakita at hindi niya gustong malagot. Wala siya sa lugar para gawin iyon. Napatingin siya sa ina na tuwang-tuwa at pumapalakpak pa. Hindi nito alam ang pagdurusa na nararamdaman niya ngayon. Wala itong kamalay-malay sa mga nangyayari. Maliban kay Rhoda. Nangyayari ng kinakatakutan niya. Gabi na ano ba? Bukas mo na ipagpatuloy iyan. Awat ni Rhoda sa kanya. Inutusan siya ni Beatrice na linisin ang pool bandang 10:00 ng gabi. Magsuswimming daw ito bukas. Malapit na naman akong matapos, Rod. Tatapusin ko lang ito. Aniya sa minang boses. Ang bruhang yun. Pwede niya namang iutos sa mga lalaki. Napakalaki ng pool. Gusto pa ng babaeng kuskusin niyang semento ng pool bago palagyan ng preskong tubig. Alaunan ng madaling araw. Antok na siya. Saka lang niya napansin si Rhoda na may ginagawa dahil gumising ito para mag-CR. Tinulungan lang siya nito para makatulog na siya. Ang mama niya ay sinama ni na Senyora dahil ito ang head cook ng mansyon. Samantalang si Dustin ay nakipagkita sa investigator nito sa Japan. Tag-out of the country ang lalaki at hindi nila alam kung kailan uuwi. Nung i-anunsyo ni Beatrice ang kasalay, kapansin-pansin na parating umaalis ang ama at ina ni Dustin. Iniisip siguro ng dalawa na mas magkakamumutihan ng dalawa kapag binigyan ng pagkakataong magkasarilinan. Pero imbis na manatili doon ay umalis si Dustin. Halatang iniiwasan si Beatrice. Dahil sa iritasyon ni Beatrice, napagbuntungan ito ng galit nito si Nyla. Galit na galit ang bruha. Ikaw ba naman layasan ng love of my life mo eh? Natatawang sambit ni Rhoda. Simula nung i-anunsyo ang kasalay, nanatiling tahimik na si Nyla. Halos ayaw nang makipag-usap. Kahit anong iutos ni Beatrice sa kanya ay walang reklamo at pagdadalawang isip na sinusunod niya. Blanco, tahimik, tila wala sa sariling makikinig at parang isang robot na susundin ang anumang sabihin sa kanya. Kumain na muna tapos mo dito. Tsaka matulog ka ng mahaba ngayon. Sabihin ko na lang kay Beatrice na inutusan ka sa palengke. Kapag hinanap ka ng bruhang yun mamaya. Naawa na sambit ni Rhoda sa kanya. Tumangulang si Nyla at nagpatuloy sa pagkuskus sa pool. Ilang araw ka nang hindi nakakauwi. Sabi mo pa naman din sa parents mo, ako mag-aalaga sa'yo tapos... No, it's fine, Beatrice. Huwag ka nang mag-abala. Uwi ako dyan pero matatagalan. Kung gusto mong umuwi sa inyo, you're free to go home, Beatrice. Ako nang bahalang magpaalam sa parents ko. Tugon ni Dustin sa kabilang linya. Okay, mahinang sambit ni Beatrice habang nakakuyom ang isang kamao. Hindi to ang gusto ni Beatrice. Inaasahan itong sasabihin ni Dustin na uuwi ng lalaki dahil nagtanong si Beatrice. Pero imbis na sabihin iyon ay, sinabi ng lalaking uuwi na lamang babae sa kanila. Iritadong binaba ni Beatrice ang phone at nagtungo sa closet para magtingin-tingin sa bikini na susuotin. Naganda pa man din si Beatrice ng magandang bikini para akitin si Dustin. Kahit anong suotin ng babae, kahit halos luwa ng kaluluwa, hindi pa rin magawang maakit ni Dustin. Tila naging poste na dinambitan ng sexing turing ni Dustin sa babae. Kaya't naiirita na talaga si Beatrice. Kumakain pa si Nyla nang dumating sa kusina si Beatrice. Gaya ng nakasanayan.
Nakakunot na naman ang noo ng bruhang babae. Tiyak ikaw na naman ang hinahanap niyan. Bakit pa kasi ikaw ang pinag-initan ng bruhang yan? Bulong ng kasama ni Naila. Gusto mo ikaw na lang? Sabihin ko kay bruha na ikaw na lang pag-initan niya, imbis na si Naila. Tutal itsusara ka eh. Singit ng isa pa. Napangiwi ang isang kasama at agad na tahimik. Hey, you witch! Bulalas ni Beatrice at tinurong di pa tapos sa pagkain si Naila. Di pa siya tapos. Ani Rhoda na humarang pa kay Beatrice. And so, may pakialam ako? Namewang pa si Beatrice at binangga si Rhoda para umalis sa daan. Tumayo ka na dyan. I want a massage. Matigas na utos ni Beatrice saka umalis at binigyan pa ng matalim na tingin si Rhoda bago tuluyang nakaalis. Araw-araw nang bibisit si Beatrice. Madalas ang iyong mga kasama nang nabibisit sa mga utos ni Beatrice kay Naila. Kaya minsan tinatago nila si Naila, kundi ay inuutusan sa palengke para bumili ng kung ano-ano para walang inaalipin si Beatrice sa bahay. Hindi nila masabi kay Dustin ang mga pinaggagawa ni Beatrice kay Naila. Iniisip ng lahat na kakampihan ni Dustin ang fiancé kaysa kay Naila. Kaya nanatiling tahimik ang lahat. You're really an amusing bitch ha. Nakikita mo ba ngayon kung sinong dihado sa ating dalawa? Nasaan na bang tapang mo noon, witch? Kausap ni Beatrice sa kanya habang nagtitimpla siya ng kape sa tasa ni Beatrice. Kaya sa pagtimpla ay kailangan siya pang gagawa para dito. Nasaan na nga palang ama mo? Natigilan si Naila nang bigla yung bagitin ni Beatrice. Napansin ni Beatrice na mukhang apektado si Naila sa topic niya iyon. Kaya mas lalo pang pinush ng babae. Siguro anak ka sa labas. Baka ginawa rin ng mama mo noon ang ginagawa mo ngayon. Baka kumabit din siya sa lalaki may fiancé na. O mas worst, may asawa na. What the heck? Napatayo si Beatrice sa kinaupuan ng sadyang itapon ni Naila ang kape dito. You bitch! Bulalas ulit ni Beatrice habang namumroblema at baka napaso ito. Huwag na huwag mong idamay dito ang magulang ko. Ayos lang sa akin na akong winawalang hiya mo. Pero huwag na huwag ang ina ko, lalo ng ama ko. Nanggagalaitin na sambit ni Naila. You! At akmang susugod si Beatrice kaya lang umiwas si Naila at dumiretso sa pool si Beatrice. Nagkagulo sa poolside nang magsisigaw si Beatrice. Agad na nagtawag ng isang katulong ng tulong dahil sinasabunutan ni Beatrice si Naila at inaawat ng iba pang kasambahay. Nagkataon na pauwi na pala si Dustin. Saktong naabutan ni Dustin ang sugat-sugat na si Naila habang nakapatong si Beatrice dito at sinasabunutan pa rin ng babae. Hindi ito nagawang pigilan ni Rhoda kahit hinihila na nito si Beatrice. Beatrice! Dumagundong ang boses ni Dustin. Natigilan si Beatrice at gulat na napalingon sa dumating. Dustin! Tulala pa ang babae. Walang pakundangang hinawin ni Dustin si Beatrice na muntik pang mahulog ulit sa pool. Pero walang pakialam si Dustin doon. Mas inuna niyang saklolohan si Naila na nawala ng malay. Damn it! Eritadong bulalas ng binata. Nang pag-angat nito sa kamayay, may dugo doon. Nagdurugo ang ulo ni Naila. Agad na binuhat ng binata si Naila. Call the driver. ASAP! Nagmamadaling gumalaw ang katulong. Habang nagmamadali naman na nagtungo sa parking si Dustin, buhat-buhat si Naila. Alam mo na pwede kang kasuhan sa ginawa mo. Eritadong bulalas ni Dustin sa umiiyak na si Beatrice. She almost killed her. Sana nga namatay na lang siya. What did you say? Eritadong bumaling si Dustin kay Beatrice at hindi napigilang hawakan sa braso ng mariin si Beatrice. Napangiwi si Beatrice dahil sa sakit. Dustin, please. You're hurting me. Pagmamakaawa ni Beatrice. Dustin. Dumagundong ang boses ng ama. Dumating na nga ang magulang ng binata nang hindi nila namamalayan. Agad inihiwalay ng Don ang anak kay Beatrice. Umiiyak ang babae na niyakap agad at inalo ito ng senyora. Pinagtulungan nila ako. Lumaban lang naman ako. Malibang ipagtanggol ang sarili ko. And then Justin. Inaasahan ko siya ng unang sasaklolo sa akin but I can't believe that. Hindi na tinapos ni Beatrice ang sasabihin at patuloy nang umiyak. It's okay, calm down. Pagbabayarin natin gumawa nito sa'yo. Anin ang ina ni Dustin at binigyan ng matalim na tingin ang anak. I don't want to see her. Gusto kong sisantin mo si Naila.
I don't want to see her anymore. Baka matrauma lang ako. Patuloy na pagdrama ni Beatrice. Hindi makapaniwala si Dustin sa mga pinagsasabi ng babae. Fire her? Hindi siyang may kasalanan. Bulalas ni Dustin. At umakang natatakot si Beatrice sa singhal ni Dustin at yumakap pa ng mahigpit sa senyora. Binigyan ng nagbabantang tingin ng Don ang anak. You're scaring her, son. Low down your voice. Nakita mo naman na ginawa ng babaeng iyon kay Beatrice. They deserve to pay what they do to Beatrice. Pero imbis na gawin mo iyon, nagsuggest na lang siyang paalisin ng mag-inang iyon. Beatrice is so nice enough to just let them go. Imbis na pagbayarin pa sila. Ani ng senyora habang yakap-yakap pa rin si Beatrice. What? Matagal na nating cook si Aling Asun. Tapos papaalisin mo lang siya dahil. So what kung matagal na? They're paid cook. Sila dapat nagpapasalamat dahil nagtagal sila dito. At hindi natin sila pinaalis. Mabigat ang boses ng Don nang putulin nitong dapat sabihin ni Dustin. Hindi makapaniwala si Dustin sa mga naririnig, sa mga magulang. Iniisip ng lalaki na pamilya ng turing ng mga magulang sa babaeng cook na ina ni Nyla. Tapos ngayon, maririnig niyang ganito lang pala ang tingin ng pamilya niya sa mag-ina. Sounds like those two are important to him. Tita, Tito, biglang sumingit si Beatrice. Ayoko naman na alisin sa kanyang mga importanteng tao sa buhay niya. Ayoko maging kontrabida sa buhay ng taong mahal ko. Tapos umiyak na naman si Beatrice at agad tinahan ng ina niya. Kung gano'n na may pinapahalagan pa pala si Dustin kaysa sa babaeng mapapangasawa niya. I don't think so kung magandang ideya na ipagpatuloy ang kasal na ito. Sunod ng wika ni Beatrice na ikinagulat ng mag-asawa. Oh my gosh, Iha. Huwag kang mag-isip ng ganyan. This is just a misunderstanding. Paliwanag ng ginang. But still, I want to give him a chance, Tito, Tita. Sumilay ang pilit ng ngiti sa labi ni Beatrice at binalingan si Dustin. Pero gusto ko siyang pumili. Pagpapakasal siya sa akin at hayaan kong mananatiling mag-inang iyon. O itigil na namin ito at aalis ang mag-inang iyon. Ikakasal na sina Dustin at Beatrice. Ani Rhoda. Naawan hinawakan ni Rhoda ang kamay ni Nyla. Kanina pa tumutulo ang luha ni Nyla habang nakatitig sa kawalan. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Dustin na pakasalan si Beatrice. Kahit nakita ng lalaki ang ginawa ni Beatrice sa kanya. Napapatanong siya sa sarili kung gano'n na ba talaga kalalim ang nararamdaman ni Dustin para ipagpatuloy pa iyon. Hindi kayo aalisin ng mama mo sa trabaho. Suggest raw iyon ang bruhang iyon. May duda ako sa bagay na iyon. Ani Rhoda na may iritasyon sa mga mata. Kunyari pang mabait. Parang utang na loob niyo pang ginawa niya sa'yo. Pagkatapos ng kagagahan, aaktong anghel sa harap ng lahat? Believe din ako sa kademonyuhan ng babaeng yun. Matapos malaman ng ina niyang nangyari sa kanya at ginawa ni Beatrice sa kanya, agad nagdesisyon ng ina niya na umalis sa mansyon. Nakakontrata ang ina niya at tatapusin nito ang 1 taong kontrata doon. Bago umalis, para wala nang habol ang mga ito sa ina niya. Kung araw-araw niyang makikita ang dalawa matapos ang kasal baka, di niya nakayanin dahil sa sakit. Kaya balak niya rin umalis matapos ang kontrata ng ina. Sasama siya at magpapakalayo sila. Dito ka lang sa kusina, hindi ka lalabas at magiging assistant kita sa pagluluto. Sabi ng ina niya nang makalabas siya sa hospital. Hindi papayag ang ina na makasalamuha ulit ng anak si Beatrice. Opo, Mama. Ngumiti siya sa ina. Sinisikap yung ito ng pansin sa gawain sa bahay upang kahit papaano ay hindi niya araw-araw damdamin ng mga masasakit na nangyari sa kanya. Sinisikap niyang maging masaya sa kabila ng lahat. Napapansin niyang nakikisimpatya sa kanyang kasamaan sa mansyon. Maraming nagmamahal sa kanya. Kaya bakit gugustuhin niya pang makuha ang pagmamahal na hindi para sa kanya? Samantalang pinalilibutan siya ng mga tao nagmamahal sa kanya ng totoo. Labas tayo. Birthday ni Connie. Saktong-sakto sahod natin. Anyaya ng isa sa kasamahan. Hoy, sumama ka. Siniko siya ni Rhoda. Napalingon siya sa mama niyang nagluluto. Bantayin niyo niyang anak ko. Lagot kayo sa akin eh. NBSB yan kaya huwag yung nirereto sa kung sino-sino doon. Paalala pa ng ina niya sa mga kasamahan.
Sure yan, Ate Ason. Nag-thumbs up pa si Rhoda. Kaya kinagabihan ay sumama na nga si Naila sa mga katrabaho. Ang saya-saya pa nila habang nakikisakay si Naila sa mga kasamahan sa pagsayaw sa gitna ng dance floor. Pero nang makakita siya ng magkapara na parang sina Dustin at Beatrice ay parang sinalakay na naman siya ng pamilyar na sakit sa dibdib. Hoy, out na, nakakarami ka na. Ani Rhoda nang mapansin na sunod-sunod nang inom niya ng nakakalasing na inumin. Gusto kong abutin ang record mo. Akala mo Natatawa ng sabi niya pa kay Rhoda. Mataas ang tolerance ni Rhoda sa alak kaya iyon ang ginawang dahilan ni Naila. Kunyari, gusto niyang mabreak ang record ni Rhoda. Pero ang totoo, may iba pa siyang dahilan. Ang dahilan na nasasaktan na naman siya at naalala na naman ang tungkol kay Beatrice at Dustin. Gusto niya iyong makalimutan sa pamamagitan ng alak. Nakikisabay na rin si Rhoda at bigla na lang tumayo si Naila para sumayaw sa dance floor. Hindi napansin ng mga kasama na umiiyak na siya habang sumasayaw sa gitna. Akala ng lahat ay naka-move on na siya at nagsasaya na ngayon kaya hinayaan siya ng mga kasama. Pero nagulat na lang ang lahat nang mawala si Naila sa dance floor. Lasing na lasing si Dustin nang mahila niyang babae sa dance floor. Wala na siyang pakialam kung sinong mahila. Hindi naman pumalag ang babaeng nakuha niya. Bagkusay. Sumama pa ito sa kanya. Uwi na ba tayo, Rod? Ani bigla ng babae na halatang wala rin sa sarili. Sino yun, Rod? Boyfriend mo? Aniya dito. Taken pa atang babaeng nahila niya. Bakit lumaki yata ang boses mo? Reklamo ng babae sa garalga na boses at inakbayan siya nito. Hawak niya ito sa bewang nito. Nang gumewang ito ay pareho silang natumpas sa tabi ng kalsada. Pareho silang lasing at di nakilala ang isa't isa. Hindi nila alam kung papaano nakarating sa hotel. Gigil na hinalikan ni Naila ang taong kasama niya. Malamig ang paligid at umiikot ang paningin niya. Wala siyang lakas para pumalag. Kahit nung hubarin siya nito ay nagpaubaya na siya. Wala na siyang pakialam kung anong mang gawin nito sa kanya. Kahit pa yata isalvage siya nito, wala siyang pakialam. Tanging ang malamlam na liwanag sa paligid ang nagbigay liwanag sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya alam kung namamalikmata siya o ano, pero sa pagmulat ng mata niya, naaninag niyang figura ni Dustin. Parang gusto niyang pagtawanan ng sarili. Pati ba naman sa ibang tao, nakikita niyang hitsura ng lalaking iyon? Kinabing niyang batok ng lalaki at dinin pang sarili dito. Dustin. Paano siyang banggit sa pangalan nito? Mas lalo siyang nagpaubaya dito. Matapos maaninag ang hitsura ng taong mahal. Nakatulog na siya ng tuluyan matapos ang lahat ng ginawa nito. Hinayaan siya nitong makatulog ng mahaba. Kaya lang mga bandang 8 AM ay nagising ang dalaga sa isang napakalutong na what the fuck? Masakit pang ulo nang bumangon siya. Wala pa sa katinuan nang tingnan niya ang paligid. May pagtatakas sa mukha ng makaramdam ng lamig. Tiningnan niyang ilalim ng kumot. Hubad siya. Wala siyang damit. Hindi niya naalalang naghubad siya kapag natutulog. Tsaka napatingin siya sa paligid. Bakit ibang itsura ng paligid? Hindi niya ito silid. Nasaan na ba siya? Si Rhoda ang agad niyang naalala. Nasaan na kayang kaibigan? Bumaling siya sa paligid at nahagip ng paningin ng nakaboxer na lalaki na pamilyar sa kanya. Si Dustin. Akmang babaliwalain niya iyon nang may mapagtanto at binalik niyang tingin sa nakaboxer na lalaki. Namilog ang mata niya nang maaninag ng mabuti ang mukha ng nakakunot na noon si Dustin. Dustin? Malakas na sambit niya. Namilog ang mga mata niya. Biglang bumaba ang paningin ni Dustin. Sa kanya na malayang nabitawin niya ng kumot na pinantakip sa dibdib kaya pahiya agad niyang inangat ang kumot sa katawan. Napalunok ang binata habang pinagmamasdan siya. It was my fault. I'm sorry. Pag-amin ni Dustin habang nakatitig sa kanya. Hindi pa rin makapaniwalang binata. Napasulyap siya sa tabi. Nakita niya doon ang pinto ng CR. Kumuyom ang kamay habang hawak ang kumot. Bigla siyang tumayo at bitbit ang kumot at akmang tatakbo sa banyo dahil sa hiya. Pero pumasa ere ang paa niya nang mahuli ng binata ang baywang niya at binalik siya sa kama. Namilog ang mata niya ng magtamang mga mata nila. Nakaibabaw sa kanyang lalaki. Sa pagkataranta niya, nasuntok niya ito sa panga. Ouch!
Siya rin ang napadaing ng sumakit ang kamao samantalang hindi malang natinag si Dustin sa ibabaw niya. May iritasyon sa mga mata ng lalaki sa pagkakataong ito. "He just hit me," ani Dustin sa mabigat na boses. Sinalakay siya ng kaba. Halata sa mukha ng lalaking nainis ito sa ginawa niya. Sorry. Agad niyang sambit ng mapagtanto ang nagawa. "I've just wanted to stop you. Hindi ka pwedeng lumabas ng nakahubad. For fuck's sake." Galit na bulalas ni Dustin. Napakurap-kurap siya. Iba palang pagkaintindi niya. Akala niya gusto na naman ito ng round 2. Tumawag si Dustin ng personal shopper para magdala ng damit pang babae sa hotel room. Hindi todong binuksan ni Dustin ang pinto pagkarating ng tauhan. "Thank you," ani Dustin na nagdala ng damit. Nakaabang si Nyla sa gilid ng pinto. Agad na binigay ni Dustin ang damit nang makaalis ang tauhan. "Salamat po," aniya sa lalaki at napatingin sa damit na nasa kamay. Namilog ang mata niya nang makita ang presyo ng mga damit. 10,000 iyong damit saka 5,000 iyong pambaba. "Babayaran ko po ito kapag nakaluwag-luwag na ako. Tsaka, pasensya na sa suntok." Hindi niya na ito matingnan. Nakagat niya ang ibabang labi sa hiya. Idagdag mo pa ang katotohanan na may nangyari sa kanila ng lalaki. "No need. Ako ang nagdala sa'yo dito. Responsibilidad kita." Napalunok siya. Ginagawa ito ng lalaki dahil responsibilidad siya nito. Hindi dahil sa ano paman. Ano pa bang aasahan niya? Si Beatrice ang mahal nito. Magpapakasal ng mga ito. Tapos ngayon may nangyari sa kanila. "Mauna na akong lalabas," aniya sa lalaki. Akmang lalabas ang lalaki pero pinigilan niya ito. Kahit papaano, ayaw magka-issue si Dustin dahil sa kanya. Baka kapag lumabas sila ng sabay sa room na iyon, baka masirang pangalan ng lalaki. Ma-reflect ito sa trabaho at kumpanya at maraming maapektuhan. Dayak na naglakad siya sa hallway ng hotel. Ibigay ang lahat sa lalaki. Tapos ngayon, naalis siyang parang walang nangyari at kailangan kalimutan ang lahat ng ito. Pag uwi niya, dumaan siya sa isang tindahan para bumili ng kung ano-ano. Kunyari maaga siyang lumabas para bumili ng makakain. "Nauna na ako sa inyo kagabi. Antok na ako pasensya na." Pagdadahilan niya sa mga kasama na kagabi pa siya hinahanap at ngayong umaga lang nakarating. Nagpapasalamat siya at nasa kabilang silid ng tulugan ng mama niya, kaya hindi na nito nalaman na hindi siya nakauwi kagabi. Day off nila ngayon kaya yung mga may hangover ay nakapagpahinga pa at nagagawa pang magsipagluto ng sinabawang buto-buto. Dali-dali na flash ni Nyla ang bawal ng CR sa silid ng maulinaga ng katok sa pinto. 3 buwan nang nakakaraan. Nagtaka si Nyla nang makaramdam ng kakaiba sa katawan. Tuwing umaga lang siya nagsusuka ng ganito. May duda na siya sa nangyayari. Duda niya. Nagbungang nangyari sa kanila ni Dustin. "Oo, lalabas na saglit lang," nanghina niyang sabi. Wiwi na ako, Nyla. Ano ba kasing ginagawa mo dyan?" Niiyak ng nasa labas na kasama. Agad niyang binuksan ang pinto. Agad pumasok ang kasamaan kaya't nagtungo agad siya sa kama niya para magbihis na. "Ayos ka lang? Ba't parang ang putla-putla mo yata ngayon?" Puna ni Rhoda. Ha? Wala naman. Baka lang dahil kulang ako sa tulog. Nagbabasa ako ng libro Pagdadahilan niya. Napatango-tango si Rhoda. Si Rhoda naman ang sunod na kumatok sa pinto ng CR. "Ano ba, Rhoda? Kakapasok ko lang Kairita naman. Katok ng katok." Reklamo ng nasa loob ng CR. "Natatain na ako. Dalian mo dyan. Tapunan talaga kita ng tayo dyan." Pagbabanta pa ni Rhoda sabay tawa. Simula nung parati na siyang nagsusuka kung ano-anong bagay ang inaalala ni Nyla. Paano kung buntis nga siya? Iiwan kaya ni Dustin si Beatrice para sa kanila ng bata? Kahit imposible, may kakaunting party sa puso niyang umaasa na may ibang paraan si Dustin para masolusyonan ang nangyayari ngayon. Yung tipo ng solusyon na hindi sila mapapabayaan ng anak niya at magkakaroon ng ama ang bata. Natigilan siya nang maabutan niyang yakap-yakap ni Beatrice si Dustin sa may pinto. Kakarating lang ng binata. Siyang unang nakarinig ng doorbell pero si Beatrice pa lang unang nakarating sa main door at sumalubog sa lalaki. Agad na nag-iwas ng tingin si Nyla nang akmang lilingon sa banda niya si Dustin. Bago pa siya makita ni Beatrice, umalis na siya doon at pas piniling magtungo sa kusina para patuloy na
Tulungan ang ina niya sa pagluluto. Sinong dumating? Usisan ng ina nang makabalik sa kusina. Si Sir Dustin. Bahagyang pumiyok ang boses niya nang banggitin ang pangalan ng lalaki. Gusto niyang murahin ang sarili. Gusto niyang mag-move on. Gustong-gusto niya na. Pero paano? Kung ngayon may namuo ng anghel sa sinapupunan niya, buga ng gabing iyon, mas lalo lang siyang mababaon sa sakit nito. Dumating pang 6 na buwan. Mas nahirapan na si Nyla na itago ang lumulobo ng tiyan. Pinipili niyang magsuot ng maluwag na t-shirt para lang matabunan ng malaking tiyan. Hindi ka naman tumataba pero bakit parang lumalaki yata ang tiyan mo ngayon? Puna ng kasamahan niya. Agad siyang kinabahan sa napansin ng babae. Ano ka ba? Ganyan ako kapag busog. Patawa-tawa pa siya. At saka, bakit di ka na nagsusuot ng uniform? Sira ba ang uniform mo? Sunod nitong usisa. Oo, sira nga. Tatahiin ko pa kaya ito muna ang susuotin ko. Sinakya niya lang ang sinabi nito. Napatango-tango na lang ito. Natatakot na siya sa maaring reaksyon ng ina niya. Wala na siyang ibang maisip na pwedeng pagsabihin ng problema niya. Bago pa may makaalam na iba, pinili niyang aminin iyong kay Dustin. Umaasa siya na sana huwag silang abandonahin ni Dustin. Sana magpakama ito sa anak nila. Ngunit maliban sa pinansyal, may parte sa puso niya na nagsasabing sana piliin sila ng lalaki kaysa kay Beatrice. Parang gusto niyang magpaka-selfish sa mga oras na iyon. Tulog ng lahat at alam ni Nyla na hindi agad natutulog si Dustin hanggang 11 ng gabi dahil may tinatapos pa na trabaho. Umuwi si Beatrice sa kanila tuwing linggo kaya pagkakataon na iyon ni Nyla na kausapin ng lalaki. Nagulat pa si Dustin nang pumasok siya sa opisina nito. Why are you here, Nyla? Mababa at formal ang boses ng lalaki nang makabawi sa pagkagulat. Napalunok siya at kinakabahan na napatingin sa CCTV ng office. May sasabihin po akong importante pero pwede po bang pakikisuyo na patayin po muna ang lahat ng CCTV sa silid na ito? Wala pa akong gagawing masama, pangako. Mahinang boses niyang sabi sa lalaki. Bumuntong hininga si Dustin at pinatay ang connection ng CCTV. Done. Now tell me. What is it, Nyla? Nanatiling seryosang mukha ni Dustin habang pinagmamasdan siya. Hindi niya napigilan ang sariling maiyak. Kahit hindi pa naman naumpisa ng sasabihin, dali-dali niyang pinahid ang mga luwas sa pisngi. Hindi ko pa ito sinasadya. Wala pa akong intensyon na guluhin ang pagsasama niyo ni Beatrice. Pero gusto ko lang po sabihin na buntis po ako. Iyong nangyari po sa atin. Nagbunga po iyon. Naghintay ng ilang segundo si Nyla sa magiging reaksyon ni Dustin. Pero walang nakitang gulat sa mga mata nito kahit konti. Tila inasahan na nitong mangyayari iyon. Ituloy mong pagbubuntis sa anak ko. Susuportahan kita pinansyal. Just call me when you need the money. I will still support the child. Kahit nakasal na ako kay Beatrice. Anito sa formal na boses. Tila nakikipagnegosasyon lang ito at hindi anak nito ang pinag-uusapan nila. Napanganga siya. Hindi niya inasahan ang naging sagot at reaksyon ng lalaki sa sitwasyon ngayon. Durog na durog ang pagkatao ni Nyla nung makalabas siya ng opisina nito. Hindi niya halos magawang ihakbang ang mga binti dahil sa panghihina. Masyado ba siyang umasa sa malaking bagay galing sa lalaki kaya nanghihina siya ng ganito? Sana binabaan niya na lang ang expectations niya para di siya nasasaktan ng ganito ngayon. Sino yung lalaki? Sino, Nyla? Galit na tanong ng ina niya. Lumaki na at hindi niya na magawang itago ang tiyan mula sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya sauli namin niya na iyon sa ina niya. Gulat at galit na galit ang ina dahil sa nalaman. Bakit wala kang maituro, Nyla? Ano bang nangyari sa'yo? Kailan pa to? Sorry po. Nanginginig ang boses na wika niya sa ina. Dahil ayaw niyang sabihin sa ina ang totoo tungkol sa ama ng bata. Mas pinili na lang nitong umalis muna at mag-absent sa araw na iyon. Naintindihan niyang gusto lang huminga ng ina niya galing sa nakakasakal na revelasyon. Pakiramdam niya. Tagbigay lang siya ng pasakit sa ina. Pakiramdam niya. Isa siyang malaking pabuhat sa mama niya. Wala na siyang ginawang tama. Sa kabila ng lahat, nagawa pa rin ituloy ni Dustin ang kasal niya kay Beatrice. Nagawa pa rin itong banggitin ang wedding vow habang umiiyak siya sa sulok at pinapanood ang seremonyas ng kasal. Sa imahinasyon niya, siyang bride at si Dustin ang groom.
Pumapalakpak ang lahat sa kasal nila, habang pareho silang nakangiti ni Dustin sa labas ng simbahan. Iyon na lamang ang pinili niyang senaryo sa utak niya upang makasurvive sa mismong kasal. Hindi pa rin sila nagkakausap ng ina niya. Walang may alam na malapit ng kabuwanan niya. Balak niyang lumayo muna sa lugar na ito pagkatapos ng linggong ito. Ngunit bago siya lumisan, gusto niya munang makita ang lalaking mahal niya. Baka sakaling kapag naalala niya, ang oras na ito ay sisikapin niyang mabuhay malayo sa mga tao na nagdulot ng pasakit sa kanya. Baka sakaling hindi na siya kailanman magiging malambot sa taong ito. Pero nung makita niyang luha sa mga mata ni Dustin, hindi niya napaninigan ang sinabi sa simbahan. Lumambot pa rin ang puso niya sa lalaki. Akala ko, kaya ko kayong tiisin. Sinikap ko, pero hindi ko kaya. I'm so sorry. Napalood si Dustin sa harapan niya. Sila lang dalawa sa private room ng hospital na iyon. Siya lang nakakita kung paano lumod ang lalaking ito sa harap niya. Sumama kayo sa akin. Iuwi ko kayo. Natuwa ang pamilya ni Dustin nang malamang buntis si Beatrice. Hindi nga lamang ganun kasaya si Dustin sa balitang iyon. At hindi niya alam ang dahilan. Nagawa niyang i-reject si Nyla upang harapin ang tungkol sa anak nila ni Beatrice. Siguro iyon ang dahilan kaya hindi niya magawang matuwa sa pagdadalang tao ni Beatrice. Pinili niya si Beatrice kaysa sa anak nila ni Nyla. Iyon ang isa sa kinainisan niya sa sarili. It's just 4 months old, Dustin. She needs extra care. Ani mama niya sa hapag habang nilalagyan ng pagkain ang plato ng asawa niya. Gustong magpaasikaso ni Beatrice sa kanya. Marami itong demand sa kanya. Kahit nung unang pag-amin pa lang nito tungkol sa pagbubuntis nito. Baka mapanong apo ko. Kapag stress ang mama kaya, dapat maging maalagain ka rin sa asawa mo. Sabay hawak ng senyora sa tiyan ni Beatrice. Ngumiti ang babae at bumaling sa kanya. Ngayon ang ultrasound ng babae. Magpapasama ito sa OB nito. Imbis na dumiretso sa kampanya ay mapipilitan siyang samaan ng babae. Ayos na ayos ang kay Beatrice ang rumampas sa simbahan na malaki ang tiyan. Basta't matuloy raw ang kasal. Dumiretso sila sa OB ng babae. Ayos naman daw ang baby. Siyang kumuha ng ultrasound result. Dal-dali na lumabas si Beatrice matapos tumunog ang phone nito. Kaya lang nagulat siya sa naging resulta ng ultrasound. Kumunot ang noo niya nang makita kung ilang buwan na ang bata na sinasabi ni Beatrice na 4 months. Sa amin ba talagang resulta na ito? Baka nagkakamali lang kayo. Reklamo niya at pinakita ang papel. Sa inyong anak nga po yan. It's a healthy baby girl. Malapit na rin mga nakiyang fiancé mo. 1 buwan na lang hinihintay nyo. Nakangiti pang sagot ng OB. Natulala siya. Nalilito. Paano naging 8 months ang batang sinasabi ni Beatrice na 4 months lang? Huwag na huwag kang magpapakita sa akin. Iyong nangyari sa atin. Kalimutan na natin iyon. Taguan ko na ng paraan iyon. Magiging masaya kami ng anak mo. Kahit hindi ikaw ang amang kikilalanin niya. Kaya get lost, Andrew. Iyon ang eksaktong conversation na nabutan niya paglabas niya ng klinik. Kaya agad siyang nagsago ng DNA pagkalabas ng baby. Tamang obvious sa sinabi nitong iyon ang buwan kung kailan manganganak si Beatrice. And there, napag-alaman niyang hindi niyang anak ang batang dinadala ni Beatrice. Anak ito ng babae sa iba at gustong ipaako sa kanya. Habang pabalik sa mansyon, kita ni Dustin ang kaba sa mukha ni Nyla. Karga nitong bata sa bisig, ang totoong kadugo at anak ni Dustin. I'm here, don't worry Nyla. Ngumiti siya sa babae. Nagulat si Nyla nang bigla na lang mahimatay ang senyora matapos sabihin ni Dustin na anak nito ang bitbit nilang sanggol. Kasal kay Beatrice si Dustin. May anak ang dalawa at ngayon, dinala siya ng lalaki rito para iharap sa mga magulang. What the fuck are you doing? Bakit mo dinalang babaeng ito dito? Nanggagaliti si Beatrice nang makita ulit ang pagmumukha ni Nyla. Ang malalapay kasama nito si Dustin. Tinapon ni Dustin ang papel sa harapan ng babae. Iyon ang DNA result ng anak ni Beatrice. Hindi yun match kay Dustin. Hindi anak ni Dustin ang bata. After you check those papers, you're free to go. Ani Dustin sa babae. Natulala na lang si Beatrice nang makita ang mga nagkalat na papel. Puros negative ang result. Ah! My God, Mommy! What are you doing? Aray! Aray! Ang sakit! Halos itulak ni Senyora si Beatrice sa labas na matapos itong hawakan ng ginang sa buhok at
kinaladkad palabas. You're a disgrace, a slut, a bitch, a dog, whatever you're. You're disgusting. Ubod lakas na bulyaw ng senyora. Namimilog na lang ang mga mata ni Beatrice sa mga narinig mula sa ginang. The lady used to like her. Alagang-alaga si Beatrice ni senyora noon. Tapos ngayon biglang nagbago ang ihip ng hangin. Galit na kay Beatrice ng babae. Kulang na lang ay ilang paso ng senyora ang babae sa sahig dahil sa galit. Mommy, don't believe them. Gumagawa lang yan ng kwento. Paniguradong na brainwash ng Nyla na yun si Dustin. Matagal niya nang gustong kunin si Dustin sa akin. Hindi niyo lang napapansin pero pailalim siyang kumilos. Tila nihibang na habang nagsasalita ang babae. Nakabalandra sa harapan ng mga ebidensya pero nagawa pa rin ng babae magsinungaling. Don't you dare call me mommy. Nakakasuka na, Beatrice. Inaasahan pa man din kita noong una. Umasa akong magiging maayos ang buhay niyong dalawa ng anak ko. Natatakot akong bakang anak ko ang mambabae. Pero ikaw palang gagawa nun? Napahilit sa sentido ang ginang. Nagawa mo pa talagang ipaangkis anak kong anak mo sa iba? Gagawin mo lang Salvador del Mundo ang anak ko? My son is a top-notch. A high-end businessman. An expensive one. I don't think you deserve a second-hand overused like you. Napanganga si Beatrice sa mga salita ng ginang. Iyon yatang pinakamasakit na salitang binitawan ng babae. Ganun? Then I want to say, your son is a mama's boy with no backbone, high-end trash bag. Biglang ganti ni Beatrice. Tapos ay tumalikod ang babae para kunin ang anak sa loob. Kung di siyang ina ni Dustin. Kaya itong pantayan ni Beatrice. Naniniwala si Beatrice na wala silang pinagkaiba ng ina ni Dustin. Simula pa lang, ramdam na nila ang kaplastikan ng bawat isa. Natulala si senyora at hindi nakasagot sa buwelta ni Beatrice. Agad dumaran si Aling Ason nang dumating si senyora sa kusina. May tapang sa mukha ng ginang nang harapin ng senyora. Ano pong kailangan nyo? Kahit may tigas sa boses ay nagawa pa rin ni Aling Ason. Nagamitin ang po sa among kinainisan. 3 araw na simula nang dumating ang matagal nang hinahanap ni Ason na anak. Ang saya-saya ni Ason nang may ibalik ni Dustin ang anak sa mansyon. Kaya lang may kinainisan si Ason na dahilan kung bakit gusto nitong madali ng pag-alis sa mansyon na iyon. Where's your daughter? Umangat ang kilay ni Ason ng biglang. Nabanggit ng senyorang anak. Ang anak ko? Huwag ka pong mag-alala at hanapan ko siya ng matitirhan. Hindi magtatagal dito si Nyla. May tigas sa boses ni Ason. No, I mean, it's better for her to stay here kaysa umalis pa siya. Biglang nag-ibang tono ng boses ng senyora. Nagtaka si Aling Ason sa sinabi ng senyora. Pakiramdam ng ginang ay may sanib ang senyora. Nitong nagdaang buwan ay halos isuka ng mga ito si Nyla. Tapos ngayon, gusto naman ng mga ito na nandito ang anak. Can I carry my grandson? Nagulat na lang si Nyla nang marinig ang boses na iyon mula sa pinto ng silid. Binibreastfeed niya ang bata. Nasa guest room siya ng mansyon. Nag-aalangan na tumango siya sa babae. Hindi niya lang inasahan na pupunta doon ng senyora. Nakakatakot ang aura nito nagdaang araw, kaya medyo alanganin pa ang kilos niya kapag nasa paligid ito. Nang mabuhat na ng senyora ang bata, nakita niya ang pangungulilas sa mga mata nito. Hindi niya inaasahan ang ganitong side ng babae. Narinig kong balak ka raw ibukod ng mama mo? Ani senyora. Opo. Hindi po ako magtatagal dito. Huwag po kayong mag-alala. Napayuko siya. Alam niyang ayaw nito sa kanya. Walang alam tungkol si Dustin tungkol dito pero ito ang gagawin niya upang hindi na siya magiging sagabal pa sa paningin ng ina ni Dustin. No, Iya. You better stay here with my grandson. Mas safe kayo dito. Hindi mo na kailangang umalis. Natigilan siya nang marinig iyon mula sa senyora. Parang hindi siya makapaniwala. Nang tingnan niya ito ay nakita niyang ngiti sa labi nito habang nakatitig sa kanya. Kung gusto mo, dito na kayo tumira ng apo ko. Please, hayaan mo makasama kong apo ko. Gusto kong marinig ang mga hagikik niya sa mansyon neto balang araw. Nakita niyang sinseridad sa boses at mukha ng senyora. Nagtataka tuloy siya kung nasa na kaya si Beatrice at siyang pinuntahan ng senyora. Tiyak na mas pag-iinitan siya ni Beatrice kapag nandun sila. Kaya hindi siya sure sa gusto ng senyora.
Pag-iisipan ko po, aniya. Hindi kalaunan nalaman ni Nyla ang totoong nangyari kay Beatrice. Ibang lalaking nakabuntis dito at hindi si Dustin ang totoong ama ng anak nito. Ngayon niya naintindihan kung bakit biglang naglaong presensya ni Beatrice sa mansyon. Gaya ng gusto ng senyora. Gusto nitong makasamang apo at makita itong lumaki. Pinagbigyan niya ang senyora sa puntong iyon. Doon niya pinalaki ang bata sa puder ng mga ito. Hanggang mag 2-year-old ito. Spoiled na spoiled ang anak niya sa mga lola at lola nito. Ang apo ko ang susunod na magiging CEO namin. Ano ng senyora habang karga-kargang apo na panay tao sa lola. Napalunok siya. Ang totoo niyan, wala siyang balak magtagal doon. Balang araw makakahanap din sila ng anak niya na matitirhan at makakaalis sila sa mansyon na ito. Hindi siyang asawa ni Dustin hanggang sa mga panahon iyon ay napapansin niyang walang plano si Dustin sa kanya at sa anak niya. Napapansin niya lang na natutuwa si Dustin sa bata. Kung walang plano si Dustin sa kanilang tatlo, wala rin siyang dahilan para magtagal doon. Ayos na sa kanyang pinansyal na suporta nito. Ayaw niya lang na darating ang panahon na magkakaroon na naman ng bagong fiancé si Dustin. At may itsapwera na naman sila ng kanyang anak. Gusto niya itong klaruhin sa lalaki. Tahimik ang office ng lalaki nang dumating siya. Pero natanaw niya sa malaking office table na nakaharap si Dustin sa laptop. Mukhang busy ito kaya akma siyang aalis at babalik na lang kapag di na ito masyadong busy. What is it, Nyla? Nagulat siya. Napansin na pala siya ng lalaki. Nalingali siyang humarap dito. Baka nakaka-istorbo ako. Babalik na lang ako kapag... No, it's fine. Wala akong masyadong trabaho ngayon. Sansala nito. Nag-aalangan siyang lumapit pero ginawa niya. Umupo siya sa visitor's chair. Tungkol pala sa sustento ang gusto kong pag-usapan. Panimula niya. Kumunot ang ni Dustin ang tingnan siya. Parang may kung anong bagay itong narinig na hindi nito nagustuhan. Nakahanap na kasi ako ng bahay na matitirhan. Hindi ganong kalakihan pero pwede na kami ng bata roon. Mura lang din ang renta kaya hindi ka mabibigatan sa sustento at... What the fuck are you saying? Putol ni Dustin sa sasabihin niya. Kita niyang iritasyon sa mga mata nito. Mihina lang pagkakasabi nito niyon. Pero ramdam niyang galit nito. Napaiyak na lang siya. Pwede rin na huwag mo na kaming sustentuhan. Ang sinasabi ko lang naman ay, sa unang lipat namin doon, hingi ako ng sustento. Mag-a-adjust pa ako sa lugar at maghahanap ng mapagtatrabahuan. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita balang araw. Hindi bigla pero... Hindi kayo aalis ng bata. Ano bang sinasabi mo? Akong ama ng bata, kayo akong bubuhay sa inyo. Agarang apila ni Dustin. Hindi agad siya nakapagsalita. Nakikita sila ni Dustin bilang responsibilidad lang. Hindi may alis isipan niya ang kasal nila noon ni Beatrice. Ayaw nang masaksihan ng ganoon. Ama ka ng bata pero hindi mo siya legal na anak, Dustin. Tumaas ng boses niya. Hindi namin alam kung saan kami lulugar sa buhay mo. Hindi namin alam kung ano kami para sa'yo. Kung guilty ka lang kaya mo kami kinupkup dito. Mas mabuti pang pakawalan mo na kami. Napanganga si Dustin sa mga sinabi niya. Dati kinikimkim niya lang ang mga salitang gustong sabihin sa pagmumukha nito. Pero ngayon, hindi na siya papipigil. Hindi awang kailangan namin ng anak mo. Kailangan namin ng pamilya. Kaya pasensya na. Hindi namin kaya magstay sa tabi mo kung awa at responsibilidad lang ang rason mo para patirahin kami rito. Iritadong umalis siya sa harapan ng lalaki. Simula nung mangyari iyon ay hindi niya na nakakausap si Dustin. Pero nagugulat siya. Kada umaga may letter itong iiwan sa bedside kasama ng bulaklak. Araw-araw iyon at puros appreciation quotes ang lahat ng nakasulat doon. Hindi siya padadaig sa mga letter na binibigay nito. Hindi siya yung dating Nyla na nadadala lang sa ganito. Kung sana kasing syunga pa rin siya katulad ng dati. Baka kinikilig na siya sa mga ganitong bagay at baka nga bumigay na naman kay Dustin. Iniipon niya ang mga letter na yon sa isang box ng cartoon. Kumuyumang kamo ni Dustin ng matanaw sa labas ang taxi na sasakyan ng ina niya. Tuluyan na ngang umalis si Nyla. Kanina pa umiyak ang ina niya sa silid nito. At halos sumugmakaawa na kay Nyla na huwag nang umalis pero umalis pa rin ang babae. Gustong gusto niyang takbuhin ang distansya nila ni Nyla para pigilan itong umalis. Pero pinipigilan siya ng pride niya.
Gamit Naila. Nasapo niyang noo at napahilamos gamit ang sariling palad. Simula nung umalis ang babae ay pinapasundan niya na ito. 1 linggo lamang dumaan pero tila kay lumbay na ng mansyon. Parang minumulto siya ng mga tawa ng kanyang anak. Nakikita niya sa panaginip ang mga ngiti ni Naila habang karga-karga ang anak nila at sinasalubong siya sa main door sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho. Hanggang sa natagpuan niya na lang ang sarili, mga bandang 11, na pinapasibad ang sasakyan sa gitna ng ulan. Nagpark siya sa labas ng bahay na tinitirhan ni Naila. Pinagmamasdan ang bahay sa distansya mula sa sasakyan niya. Hanggang sa gabi-gabi niya na iyong ginagawa. Pagkatapos niya sa trabaho, didiretso siya doon at hindi uwi sa mansyon. Pakiramdam niya, nawawalang lungkot at pangungulila niya sa tuwing doon siya matutulog sa loob ng kotse habang nakapark sa labas ng narantahan ni Naila na bahay. Hindi siya nakontento sa pagtanaw lang sa bahay ng mag-ina niya. May mga pagkakataong umabsent siya para lang sundan kung saan tutungo ang mag-ina niya. Nakita niya isang beses sa park ang dalawa. Nakangiti si Naila at mukhang ang saya-saya ng dalawa. Parang ang saya sa ninyo kahit wala ako. Parang hindi niyo ako kailangan para sumaya kayo. Bulong niya sa sarili. Habang inosenteng nagtatawanan na nakatambay sa park ang mag-ina niya ay puno naman ng canber ang unahan ng sasakyan niya. Gusto niya na ng lapitan at yakapin ang mag-ina niya. Gusto niyang makasamang mga ito. Pakiramdam niya, deserve niya pa rin maghirap ng ganito. Hindi niya ma-imagine ang lahat ng pasakit na binigay niya kay Naila. Pagkatapos nitong aminin na may anak sila, parang wala na sa kanya na sinabing susustentuhan niya ang bata. Muntik na itong mga anak sa bus nang lumayas at kasalanan niya iyon. Kaya kung ano man ang nararamdaman niya sa ngayon, wala yung sasakit na dinulot niya sa buhay ng babae. Hapon na nang umuwi siya, kaya lang wala siya sa sarili niya. Madalas nang gumewang sasakyan habang nasa daan siya. Lasing na siya dahil sa kawalan ng konsentrasyon ay hindi niya namalayan ang parating na truck. Naging blanko ang lahat ng bumunggo ang sasakyan niya doon. Naaksidente si Dustin. Ang nanginginig ng boses ng senyora ang bumungad kay Naila isang umaga. Hindi niya alam kung saan nakuha ng senyora ang numero niya. Duda siya ay baka niloloko siya ng senyora para bumalik sa mansyon. Ngunit wala siyang pakialam doon. Niloloko man siya ng matanda o hindi. Pumunta pa rin siya sa hospital kung saan nakakonfine si Dustin. Habang sinusugod siya sa hospital, pangalan mong binabanggit niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Sumbong ng senyora nang dumating siya. Hindi na siya umuwi sa bahay. Simula nang umalis kayo, ang nalaman ko, araw-araw siyang nakadampay sa labas ng bahay niyo. Naalala niya agad ang pamilyar na sasakyan na natatanaw niya sa labas ng bintana tuwing gabi. Nung una, feeling niya nag-imagine lang siya na baka sasakyan nga ni Dustin ang nakapark sa labas ng bahay. Ngunit nakakagulat na totoong Dustin pa lang talaga iyon. Nagpapasalamat silang walang bali o anumang matinding pinsala si Dustin. May mga minor injury lang ito. Dahil fortunately, hindi malakas nang nangyaring salpukan dahil hindi nagpatakbo si Dustin ng mabilis at ganoon din ang truck. Binantayan ni Naila ang lalaki sa room nito. Nakaramdam siya ng guilt sa nangyari. Ang alam niya pa ay lasing na nagmaneho si Dustin pa uwi. Nakita niya sa park ang sasakyang minamaneho nito. Yun din ang araw kung kailan ito na aksidente. Pinanood sila ng lalaki bago nangyari ito. Hindi maiwasan ni Naila na maiyak habang hawak ang kamay ng lalaki. Parang isang panaginip para kay Dustin nang magising siyang nasa tabi niya si Naila at binabantayan siya. Nakatulog ang babae habang nagbabantay. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay upang hawakan ang ulo nito. Gusto niyang patunayan na hindi siya nananaginip. Nagising si Naila at namilog ang mga mata nang malamang gising na siya. Gising ka na. Agad itong nagtawag ng nurse. Kita niya ang pagkataranta nito kaya hinuli niya ang kamay ng babae at napalingon nito sa kanya. I'm fine. Ani at ngumiti dito. Nagulat siya nang makita ang luwas sa mga mata ni Naila. Umiyak ang babae at tila hindi alam kung anong sasabihin. Come here. Aniya sa mihinang boses. Nangalingali na lumapit si Naila sa kanya at hindi pa rin ma-out sa pag-iyak. Don't cry. I'm fine now. Pinahid niya ang luwas sa mga mata nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang siya natuwa sa babaeng umiiyak. Lalo na ngayong alam niya para sa kanya ang luhang iyon. Gising ka na.
Paulit-ulit nitong banggit. Para kumalma ito ay hinilay niyang kamay nito para yakapin. Damn it. Itong mainit na yakap na gusto niyang maranasan sa loob ng ilang buwan. Hindi niya pinangarap ang pagkakataong ito, pero ito at nasa harapan niya na. Mababalo siya kapag ganitong pagkakataon ay mawala pa. Ayaw niya nang bumalik sa miserableng buhay na walang mag-ina niya. Napagtanto niyang hindi niya pala talaga kaya. Dumating ang ina at ama niya. Umiyak ng todo ang ina niya habang karga-kargang apo. Niiyak siyang pinagmasdan ng anak niya. Tila ang bilis ng panahon at parang mabilis yata itong lumaki. Napakatagal na pala talaga niyang nalayo sa bata. Panay ang sulyap niya sa mag-ina niya habang kausap ang ina. Ayaw niyang mawala sa paningin niya ang dalawa. Tila nagdulot ng trauma sa kanyang pag-alis ng dalawa. Nakiusap ang senyora na siya na munang manatili sa tabi ni Dustin. Sabihin man iyon o hindi ng senyora ay mananatili siya sa tabi ni Dustin hanggang sa maging maayos na ang kalagayan ng lalaki. Inilapag niya ang pagkain sa bedside nito. Kahit hindi pa gaanong magaling ay harap na naman ito ang laptop at halatang maraming inaasikaso. Kaya lang na mapansin niya ay agad nitong tinabi lahat ng ginagawa upang maharap siya ng maayos. Naila. Naging maaliwalas ang mukha ng binata nang magsalubong ang mga mata nila. Ngumiti siya dito. Kumain ka na muna. Mamaya na iyan. Kumain ka na rin ba? Balik tanong nito. Tumangol lang siya at ngumiti. Napangiti na ito. Next time, pwede bang sabay tayo? Nagulat siya sa suggestion nito. Ha? Wala kasi akong kasamang kumain. Anito nang may pagsusumamo sa mga mata. Saglit siyang natigilan at kalaunan ay nagbitaw ng pilit ng ngiti. Sige, aniya. Hindi siya sigurado sa nararamdaman ng lalaki ngayon. Hindi niya mabasa ang mga kilos nito. Nandun pa rin ang takot sa dibdib niya, lalo pat. Hindi pa rin ito kinaklaro ang bagay sa pagitan nilang dalawa. Maayos siyang inalagaan nito at sa mga araw na nagdaan ay masaya nitong nakakasamang anak. Kita niyang pangungulila sa mga mata ni Dustin habang karga-karga ang bata. Masaya siyang pinagmamasdan ng dalawa. Ano bang kalokohan yan, Alejandro? Magagawa naman nating itayo ang kumpanya natin nang hindi kailangang magpakasal ng anak natin sa isa sa anak ng business partners mo. Natigilan si Naila nang marinig sa nakabukas na silid ni na senyora ang pag-uusap ng dalawa. Mga bandang 10 ng gabi iyon. Pero kailangan natin ng matibay na pundasyon para mag-survive, Esmeralda. Hindi natin pwedeng iasa lang sa lahat ng abilidad ng anak mo ang kumpanya. Ang kailangan natin, malalaking pader para hindi gumuho ang kumpanya. And this fixed marriage is the only way to make it possible. Napasingap siya sa mga nalaman. Ano bang makukuha niya sa babaeng iyan? Isang anak ng katulong? Walang kahit anumang sentimo sa bulsa niyan. Anong may tutulong niya sa pamilya natin? Baka dagdag palamunin lang at mas lalo lang tayong bumagsak. Parang punyal na tumurok iyon sa puso ni Naila. Lahat ng sinabi ng Don ay totoo. At masakit pakinggan ng katotohanan. Manahimik ka, Alejandro. Ayos ng buhay ng anak mo. Huwag mo nang guluhin. Boses iyon ni senyora. Ayos na ako sa apo ko. Iyong ina ng bata. Siya ang kailangan ilayo natin sa anak mo, Esmeralda. Parang binagsakan ng malaking tipak ng bato ang katawan ni Naila sa narinig. Ang anak niya. Balak yatang kunin ng Don. Akmang alis na siya sa kinatatayuan nang mabunggo siya sa matigas na katawan mula sa likuran niya. Namilog ang mata niya nang tumingala sa may-ari ng katawan na iyon. Si Dustin ito. Dustin. Hindi niya na natuloy ang dapat niyang sasabihin nang bigla siyang hawakan ng lalaki sa braso. At mas lalo siyang nagulat nang hilahin siya nito papasok sa loob ng silid ng magulang nito. Dustin, huwag na tayo. Hindi niya na nagawang ituloy pang pagsaway dito nang matagpuan ang sarili sa harapan ng mag-asawa. Good evening to the both of you. Paunang salita ni Dustin. Kita niyang gulat sa mga mata ng Don at senyora. Gusto niyang magtago sa likod ni Dustin nang tumamang matalim na tingin ng Don sa kanya. Pero hinila siya ni Dustin para maayos maiharap sa magulang. Gusto kong ipakilala sa harapan niyo ang nag-iisang babaeng papakasalan ko. Without the money and power, I can marry her. And with her for the rest of our lives. At may tapang na bumaling si Dustin sa ama. Kung hindi niyo matanggap ang babaeng ina ng anak ko at ng anak namin. Namilog ang mata ni Naila sa salitang mga ni Dustin. Nagdesisyon itong hindi man lang siya kinausap.
huwag niyo na rin akong kilalaning anak niyo. Sapat nang naging kontribusyon ko sa kumpanya para piliin ko naman ang sarili ko at ang pamilya ko. Napagtanto ko, hindi ko masasabing buhay ako kapag hindi ko kasama ang mga taong mahal ko. Silang buhay ko, Papa, Mama. Nakagat niyang ibabang labi matapos marinig ang mga sinabi ng lalaki. Hindi niya inaasahang masasabi nito iyon sa harapan ng magulang. Hindi niya inasahan ang pagkakataong ito. Hinila siya ni Dustin palabas ng silid na iyon. Dinala siya nito sa silid niya at parang lutang pa rin siya kahit nakaalis na sila sa harapan ng magulang. I'll ask the maids to ready the things you need. Magbubook ako ng ticket via France. Lilipad tayo pupunta doon. Bukas na bukas din. Napanganga siya. Talaga bang isasama sila ng lalaki? Hindi ba siya nananaginip? Pero Dustin, bigla itong dumungaw sa kanya at huli na ng malaya niyang hinahalikan siya nito. Namimilog pa rin ang mata niya nang humiwalay ito sa kanya. Tila ba ang bilis-bilis lahat ng nangyayari. Hindi pa man siya nakakahuma sa unang pangyayari. May kasunod ka agad. Matagal ko nang pinaghanda nito. Minsan sa buhay ko gusto ko rin matagpuan ang taong mamahalin ko at gusto kong makasama buong buhay ko. Sina Mama at Papay, produkto ng fixed marriage. Isa na ako doon. Pinagpasapasan niya yun sa bawat henerasyon ng pamilya namin kaya hindi ko maramdaman ang init na hinahanap ko mula sa pamilya namin. O dahil wala akong makapang pagmamahal doon, kahit imposible, pinangarap ko rin na makasal sa taong mahal ko. Masuyo siya nitong tinitigan. Nung bata pa tayo, napagtanto kong ikaw palang kauna-unahang taong gusto kong ingatan. Kalaunan ay napatulang luha niya. Hindi niya rin inasahan na darating ang pagkakataong ito sa pagitan nilang dalawa. Matagal niya nang minahal si Dustin. Gustong-gusto niya na ito kahit noong mga bata pa sila. Hindi man sa romantikong paraan, pero may kung anong bagay sa lalaki na dahilan kung bakit niya ito gustong-gusto. Nang lumaki at nagsikap, saka na-develop ang nararamdaman niyang iyon at tuluyan na nga siyang nahulog dito. Dumating ang panahong gusto niya nang mag-give up sa pagmamahal niya dito. Minsan iniisip niyang baka dumating lang si Dustin sa buhay niya para magsilbing aral, para maiisip niyang hindi lahat ng gusto natin ay makukuha natin. Umiyak ang senyora nang maabutan nila ito sa sala. Umaga mga bandang 8:30, mga nasa 10 AM ang flight nila. Son, you don't have to do this. Pwede ko namang kausapin ng papa mo. Pag-usapan natin ito, anak. Hindi ako tutul sa kung ano man ang gusto mong mangyari. Ayos lang sa akin, please. Hear me, please. Halos lumuhod ang ina ni Dustin para lang pigilan sila sa pag-alis. Nakokonsensya siya habang pinagmamasdan ng senyora. Parang gusto niya lang sabihin kay Dustin na huwag na silang tumuloy sa France at pagbigyan na lang ang ina nito. Humalik si Dustin sa pisngi ng ina. Soon, ma. Babalik kami dito kapag kaya nang tanggapin ng papa ko ang mabagay na gusto kong mangyari. Having Nyla in my life is an opportunity and I don't want to miss that opportunity now. Tanging nasabi ng lalaki sa ina nito. May pagsusumamo na bumaling sa kanyang senyora. Napayuko siya. Hindi siya magdidesisyon. Pamilya ni Dustin ang pinag-usapan dito at hindi siya makikialam doon. Kung ano mang desisyon ni Dustin, yun na rin ang kanya. Nakabang ina niya sa gate, umiyak ito at nagawa niya na lang ang yakapin nito. Napakalayo ng friends na iyan. Kapag na-miss ko kayo, hindi kagad ako makakapunta. Pahid ng pahid ang ina niya sa pisngi. Malapit nang matapos ang kontrata ko dito. Uwi ako ng probinsya, balang araw. Kapag naisipan yung umuwi, bisitahin mo ako doon. Hintayin kita, anak. Niyakap siya ulit ng ina. Ilang saglit ay napansin ni Nyla na tila may nakatingin sa kanya. Napatingin siya sa Teresa ng silid ng magulang ni Dustin. Natanaw niya doon ang nakadungaw na si Don Alejandro. Nanatiling seryoso ang mata nito habang nakatingin sa kanila sa baba. Tila di pa padaigat, tila gustong panindigan ang anumang desisyon. Sumakay siya sa sasakyan kalaunan habang karga-karga ang 3 taong gulang na bata. Malungkot siyang kumaway si ina na nakaabang sa gate. Nakita din ni Nyla si Roda na umiyak kasama ng ina niya. Parang mas lalong sumikip ang dibdib niya. Lahat ng taong iyon ay iiwan niya sa mga oras na ito. Nakita ni Dustin ang lungkot sa mga mata ni Nyla habang tanaong pala yung imahe ng ina at ng kaibigan. Malaking adjustment ang ginawa ni Nyla sa pagdating nila sa France. Malaking negosyo rin ang hawak ni Dustin sa France na itinago nito sa pamilya nito.
Dahil mas natutukan na iyon ni Dustin ngayon, mas lumago pa ito. Napatunayan ni Dustin na hindi nito kailangan ng assets para lumago at lumaki ang kumpanyang binuo. Masyado lang obsessed ang ama ni Dustin sa mataas na posisyon na mayroon ng pamilya nito at ginawa nitong threat ang lahat ng bagay na involve ang emosyon. Hay, takangisin na sa lubong ni Dustin nang mapagbuksan niya ito ng pinto. Tara na. Nakangiti na tumango siya. Hinawakan nito ang kamay niya. Ready na siya kanina pa at ang lalaki lang ang hinintay para makaalis. Tara na, sagot niya dito. Napatingin si Dustin sa mga singsing na suot nilang dalawa. Yes, they're married. Kahit sa harap lang iyon ng judge. At hindi sa simbahan ay masaya na siya. At least masasabi niyang legal ang pagsasama nila. Nilalamig ka ba, baby? Hinawakan ni Dustin ang nakaumbok niyang tiyan. Buntis ulit siya. Pang 8 months na ito. Sa December ang due date niya. Malapit na rin lumabas ang baby girl nila ni Dustin. Labas ka na dyan. Bibilhan ka ni Daddy ng realistic dollhouse. Natatawang sabi ni Dustin. Napabusangot si Nyla. Si Nyla ang masinop habang si Dustin ang gastador sa kanilang dalawa. Spoiled ang anak nilang si Archer sa mga gamit at laruan. Araw-araw na lang may pasalubong na laruan ng ama. Anito'y gustong-gusto nitong nakikita ang excitement sa mukha ni Archer sa tuwing mag-aabot ito ng laruan. Iyan ka na naman. Aniya sa nakabusangot na mukha. Itong mami mo, kontrabida. Tinuro pa siya ng lalaki dahilan para makurot niya ito sa tagiliran na sinuklian lang nito ng tawa. Susundo nila sa Archer ngayon sa school. Isang batang lalaking kahawig lang din ni Dustin ang lumabas sa classroom. Panahon na ng taglamig. May school bus pero nakagawian na nila ni Dustin na sunduin ang anak gamit ang sariling sasakyan. Didiretso sila sa isang restaurant para doon sabay na kumain. Masasabi niyang matiwasay ang naging buhay nila sa France sa kabila ng pangungulila sa mga naiwan na mahal sa buhay sa Pinas. December ng gabi, umalingaw ang iyak ng sanggol sa loob ng delivery room. Nangingiti at maluha-luha na pinagmasdan ni Nyla ang sanggol na nakalagay sa dibdib. Mas lalo siyang naiyak nang mapansin na kamukhang-kamukha na naman ito ng ama. Gusto niyang hampasin si Dustin sa pagkakataong iyon. Uy, carbon copy ko na naman pala ito. Natatawang kinarga ni Dustin ang anak nang mailipat na sila sa private room. Ako ang nagdala niyan sa sinapupunan ko 9 months tapos sa'yo lang magmamana. Umiiyak na sumbat niya sa asawa. Agad itong nilapitan ni Dustin para patahanin ng asawa. Uy, mabibinat ka niyan. Tahan na. Sa susunod sabihin ko sa mga sperm kong ibigay sa iyo yung kamukha mo. Pagbibiro pa nito na dahilan kaya nahampas niya ito sa braso. Baliw ka talaga. Hindi na nga nakatiis ang senyora at lumipad na talaga pa France para makitang pangalawang apo. Kahit sinabi ni Dustin na uuwi sila sa Pinas, hindi makapaghintay ang senyora. Mangyak-ngyak na kinarga agad ng senyorang apo at pinagmasdan nito. Diyos ko, may kasama na akong mag-shopping. Bulalas ng senyora na ikinatawa nilang lahat. Naghintay ang ina niya sa mansyon noong dumating sila sa Pinas. Gaya na senyora, tuwang-tuwa din itong makita ang dalawang apo. Napatingin si Nyla sa ama ni Dustin na ngayon. Hawak ang kamay ng senyora. Tumungay ito sa kanya. Tango na may napakaraming ibig sabihin. Maagang napangiti siya nang ibalik ang tingin. Si ina niyang abala sa mga apo. Nakita niyang tinapik ni Don Alejandro ang balikat ni Dustin. Kung gayon ay, nagkaayos na nga ang mga ito. Isang salo-salo sa malaking mansyon ang ginanap. Lahat, maging ang mga katulong ay kasama sa salo-salong ginawa nung gabing yon. Ako ang ninang ah. Si Rhoda na agad kinarga ang baby niya. Mga bandang 10:00 ng gabi, nakatanaw na lang silang dalawa ni Dustin sa baba. Masayang nag-uusap at nagkasayaan ang lahat sa baba. Kita pa nila si Don na nakipag-usap sa mga tauhan na parang kabarkada lang nito habang tumatagay ng vodka. Malaki na nga pala talagang nagbago sa pamilya ni Dustin. Ang senyora ay nandun at nakipagkwentuhan sa mga katulong sa kabilang side habang bitbit ang plato nitong puno ng cupcakes. Hinahawakan ni Dustin ang kamay niya dahilan kung bakit napalingon siya dito. Kanina ka pa nakangisi dyan. Ano bang mayroon sa baba? Anito pa. Hindi na siya nagsalita at nanatili na lang na nakangisi. Sayang ang tugtog. Sayawan na natin. Tulog na rin ang mga bata. Anyaya nito. Natatawa niyang pinaunlakan ng lalaki. Isinayaw siya nito sa teresang iyon.
Napapikit siya nang maramdaman ang init ng hatid ng yakap nito. Kung isa man itong panaginip, ayaw nang magising pa, lahat ng nangyayari ngayon ay hindi kailanman sumagi sa isipan niya. Sumabay sa indayong nila ang musika sa baba. Kasabay ng panggabing hangin na gumulo ng konti sa buhok niya. Isang saglit ay nagulat siya nang bigla may pumutok sa kalangitan. Gulat na napatingin siya doon, maging ang mga tao sa baba natigilan din. Isang fireworks iyon. Kaya lang natulala siya nang makitang salitang binuo sa fireworks sa kalangitan. Will you marry me? At nang balingan niya si Dustin, nakalod na ito sa harapan niya, namilog ang mga mata niya, at nang mapagtandong nangyayari ay napaiyak siya. You deserve a better wedding, baby. Magpapakasal tayo sa simbahan kung pahintulutan mo. Garalgal ang boses ni Dustin nang banggitin iyon. Niyak na tumango siya at hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Nang isuot nito ang singsingay, agad nagpalakpakan ng mga taong nasa baba. Alam pala ng mga ito na mangyayari ito. Siya lang ang walang alam. Bago sila nagbalik sa France ay nagpakasal sila sa simbahan doon. Nandun ang lahat ng importanteng tao sa buhay nila ni Dustin. Naiyak ang mga katulong habang nasa aisle pa lang siya. Kung makaiyak ang mga ito ay parang ibuburol siya. Nang mag-anunsyo ng "You may now kiss the bride," ay napuno ng kantsawan ng buong simbahan. Panay ang saway ng ina niya sa mga katulong na di na napigilan ang tumili sa kilig. Napapikit siya nang bumaba ang mukha ni Dustin at masuwi siyang hinalikan. "Isang kiss pa, di ko nakuhanan." Sadyas ni Rhoda na hawak sa kabilang kamay ang phone. Pinalisikan niya ito ng mata. Payak at nilukob ng saya ang puso niya pabalik ng France. Inakbayan pa siya ni Dustin habang nasa loob ng plane. Sa susunod, iwan na natin kay mama ang mga bata para pagbalik natin. May panibagong baby na naman tayong dala. Hindi na natapos ni Dustin ang sasabihin ng sikuin niya ito. "Ihulog talaga kita, Dustin." Tumawa ito ng malakas. Niyakap lamang siya nito kalaunan at di niya maiwasang mapangiti. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.